Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 1571. Matapos masakop ang unang county, hindi tumigil sa pag-atake si Huang Feng. Sinimulan niyang salakayin ang mga nakapaligid na county ng tuloy-tuloy. Marami sa mga hukbong garrison sa mga county na iyon ay inalis ni Huang Feng nang pumunta sila upang magbigay ng suporta. Sa makatuwid, ang bilang ng mga hukbong garrison ay napakaliit. Hindi magiging napakahirap para kay Huang Feng na salakayin sila. Sa katunayan, ito ay talagang gayon. Si Huang Feng ay hindi gumugol ng maraming pagsisikap upang salakayin ang mga county na iyon. Gayunpaman, ang susunod na ilang mga county ay ang pinakamahirap. Ang mga garrison sa mga county na ito ay hindi piniling suportahan sila noon, kaya marami pa ring garrison. Kung gusto nilang salakayin sila, kailangan nilang magbayad ng mataas na presyo. Mukhang kailangan nating gamitin ang maliit na kaldero. Kinuha ni Huang Feng si Suyamo at ang iba pang mga babae at tumingin sa kalapit na lungsod na kanilang sasalakayin. Sa panahong ito, sinusundan ni Suyamo at ng iba pang kababaihan si Huang Feng kung saan-saan. May kabayanihan silang espiritu at tila nagbago ang kanilang ugali. Ngayon, nang makita nila ang labanan, hindi sila naging komportable gaya noong una. Sa katunayan, ang bilang ng mga kaaway na kanilang napatay ay dumagdag sa marami. Sa pagkakataong ito, dinala ni Huang Feng ang mga babae at maraming tropa upang harapin ang isang lungsod na naghihintay sa kanila. Hindi pinahintulutan ni Huang Feng ang kanyang mga sundalo na maglunsad kaagad ng pag-atake. Sa halip, hinayaan niyang maging handa ang lahat. Muli niyang inilabas ang maliit na kaldero. Pumunta ka. Inihagis ni Huang Feng ang Dragon God Cauldron. Pagkatapos, mabilis na lumaki ang Dragon God Cauldron sa paningin ng lahat. Habang lumalaki ito, lumipad ito patungo sa pader ng lungsod. Tingnan mo, ano yun? Mabilis na natuklasan ng mga sundalo sa pader ng lungsod ang lumilipad na bagay at sunod-sunod na sumigaw. Parang kaldero. Paano lilipad ang kaldero? At saka, lumalaki pa. Ito ay lumilipad patungo sa amin. Ang mga sundalo sa tuktok ng pader ng lungsod ay malinaw na hindi kailanman nakita ang kapangyarihan ng higanteng kaldero na ito, kaya't sila ay labis na nagulat sa biglaang hitsura nito at hindi alam kung paano mag-react. Sa kabilang banda, nang makita ng mga sundalo sa likod ni Huang Feng si Huang Feng na muling inilabas ang Divine Dragon Cauldron, ang kanilang mga mata ay napuno ng fanatismo. Tumingin sila kay Huang Feng na para bang nakatingin sila sa isang Diyos, puno ng kabanalan. Bang! Sa oras na ito, ang malaking Dragon God Cauldron ay bumangga sa pader ng lungsod, na lumikha ng isang malaking puwang. Ang mga kawal na nakatayo sa pader ng lungsod ay pinalipad, at ang buong pader ng lungsod ay nawasak. Napatulala ang mga nakaligtas na sundalo sa pader ng lungsod nang makita nila ang biglaang pagbabago. Hindi sila makapaniwala sa kanilang mga mata. Masyadong malakas ang kaldero. Ang matibay na pader ng lungsod ay hindi makatiis kahit isang hampas mula sa kaldero. Sa isang hit lang, nawasak ang pader ng lungsod. Hindi nito kayang ipagtanggol ang kaaway. Bang! 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 Gayunpaman, bago matapos ang impact, tila na-control ang Dragon God Cauldron. Patuloy itong humahampas sa pader ng lungsod, na naging sanhi ng pagkawasak nito. Ang mga sundalo sa ibabaw ng pader ng lungsod ay pinalipad, at nagkaroon ng hindi mabilang na mga nasawi. Mabuhay ang kamahalan. Nang makita nila ang kapangyarihan ng Dragon God Cauldron, sunod-sunod na sumigaw ang hukbo ng imperial sa likod ni Huang Feng. Napakataas ng kanilang moral. I charge in. Ikanaway ni Huang Feng ang kanyang kamay, at ang mga sundalong nasa likuran niya ay sumugod sa lungsod na parang baha. Ang mga nagtatanggol na sundalo, na dapat ay gagamit ng lahat ng uri ng mga bagay upang pigilan ang pag-atake ng hukbong imperial, ay wala kahit saan sa oras na ito. Nang bumangga ang Dragon God Cauldron sa pader ng lungsod, ang mga nagtatanggol na sundalo sa ibabaw ng pader ng lungsod ay ganap na nalipol. Bilang resulta, ang hukbo ng imperial ni Huang Feng ay madaling nakapasok sa lungsod at nakipaglaban sa mga nagtatanggol na sundalo na hindi pa nakakabangon mula sa pagkabigla. Ang mga taong iyon ay natakot sa kapangyarihan ng Dragon God Cauldron at hindi pa nakakabawi mula sa kanilang pagkabigla.
Naturally, hindi sila makapagpapalabas ng anumang kapangyarihang panlaban. Walang suspense sa labanan. Sa wakas ay naibagsak ni Huang Feng ang lungsod ng county ng madali. Bukod sa isang bahagi ng mga nagtatanggol na sundalo na namatay sa labanan, ang iba ay piniling sumuko. Sa pagkakataong ito, hindi man lang ipinadala ni Huang Feng ang hukbong alipin na pinakapinagkakatiwalaan niya at madaling nanalo. Matapos ibagsak ang lungsod ng county na ito, hindi naging problema ang natitirang mga county. Bilang resulta, sa tulong ng Dragon God Cauldron ni Huang Feng, nasugpo ng hukbong imperial ang lahat ng mga rebelde sa loob ng wala pang isang buwan, kabilang ang County Magistrate Wu. Ang mahistrado ng county na si Wu ay binaril hanggang sa mamatay ng mga araw sa panahon ng pagkubkob. Sa puntong ito, ganap na kontrolado ni Huang Feng ang bansang ito. Walang mga tinig sa labas ng mundo na sumasalungat sa kanya, at sa wakas ay natapos niya ang tunay na pagkakaisa. Sa natitirang oras, hindi sinundan ni Huang Feng ang hukbo pabalik sa Imperial Capital. Sa halip, humanap siya ng dahilan para umalis. Siyempre, sinabi rin niyang babalik muna siya sa Imperial Capital. Pagkatapos ng nakaraang ilang araw ng labanan, ang hukbo ng Imperial ay puno na ng paghanga kay Huang Feng. Natural, hindi sila magdududa tungkol sa kanyang mga salita at hindi mag-aalala tungkol sa kaligtasan ni Huang Feng. Sa katunayan, dinala ni Huang Feng si Suyamo at ang iba pang mga babae upang maglakbay sa buong mundo. Walang telebisyon o pahayagan sa panahong ito. Sa makatuwid, kahit na si Huang Feng ay ang emperador na, ang mga ordinaryong tao sa ibaba ay hindi siya kilala. Hindi niya kailangang mag-alala na malantad ang kanyang pagkakakilanlan. At dahil ito ang tagpuan ng panahon ng feudal, maraming lugar dito ang napanatili sa kanilang orihinal na estado. Dahil dito, maraming magagandang tanawin ang nakakalimutan ng mga tao na bumalik. Ito ay isang piging para sa mga mata ni Huang Feng at Suyamo at ng iba pang mga babae. Ang masasayang panahon ay laging maikli. Sa lalong madaling panahon, lumipas ang isang taon. Ibinalik ni Huang Feng si Suyamo at ang iba pang mga babae sa realidad. Sa pagkakataong ito, may isa pang tao na bumalik, at iyon ay si Ning Wushuang. Ito ba ang Earth na sinasabi mo? Tumingin si Ning Wushuang sa mga nakapaligid na silid na pinalamutian ng estilo na halatang iba sa mundong ginagalawan niya at nagtanong. Oo, Earth ito, at pati na rin ang lugar kung saan ka titira sa hinaharap. Sinabi ni Huang Feng, kadadating mo lang, kaya tiyak na may mga bagay na hindi mo maintindihan. Kung mayroon kang anumang bagay na hindi mo alam, huwag mag-atubiling sabihin sa akin. Alam ko, sabi ni Ning Wushuang. Nakasama niya si Suyamo at ang iba pang mga babae sa loob ng isang taon. Hindi na sila estranghero sa isa't isa. Natural, hindi na siya magiging magalang gaya ng mga estranghero. Sa taong ito, sinabi rin ni Huang Feng at ng iba pa kay Ning Wushuang ang ilang mga bagay na nangyari sa totoong mundo. Sa makatuwid, si Ning Wushuang ay hindi ganap na ignorante tungkol sa totoong mundo ngayon. Kasabay nito, mas naiintindihan din ni Lu Xuan ang totoong mundo. Ngayon, eksaktong, isang buwan na simula noong umalis si Huang Feng at ang iba pa sa Earth. Mas mabuti na rin na gabi na ngayon. Kaya naman nagpahinga muna ang lahat at hintayin ang bukas kung may nangyari ba sa totoong mundo. Gayunpaman, nang matapos si Huang Feng sa pagligo at naghahanda ng magpahinga, pumasok si Bai Xiaoro na may seryosong ekspresyon. Anong mali? Nang makita ang ekspresyon ni Bai Xiaoro, natural na hindi inisip ni Huang Feng na narito siya para magpalipas ng gabi kasama niya. Dapat may nangyari. Kahapon, tinawagan ako ni Chief Rong, ngunit hindi ko ito natanggap. Nagpadala siya ng isa pang mensahe na nagsasabing may nangyari sa Nihan, sabi ni Bai Xiaoro. Nang pumunta ang lahat sa ibang space-time, tiyak na walang paraan para makatanggap ng mga tawag sa telepono at mensahe mula sa totoong mundo. Sa makatuwid, maaari lamang silang maghintay hanggang sa bumalik sila sa Earth upang malaman kung ano ang nangyari sa totoong mundo. Ito ay malinaw na medyo hindi maginhawa, ngunit si Huang Feng ay walang magandang ideya. Nang marinig ang mga salita ni Bai Xiaoro, sumimangot si Huang Feng at sinabing, ano ang nangyari doon? Naaksidente ang team na pumunta sa Nihan. Magaling magtago ang mga ninja ng Nihan. This time, pinaghandaan sila, kaya medyo natalo sila at ngayon ay nakabalik na sila, sabi ni Bai Xiaoro, buti na lang at walang nasakripisyo. Tumango si Huang Feng.
Nakita niya kung paanong ang mga ninja na iyon ay hindi nakikita ng sarili niyang mga mata. Masasabing kung hindi dahil sa kanyang malalim na panloob na puwersa at malakas na pagmamasid, hindi niya ito mahahanap. Normal lang sa mga ordinaryong tao na hindi madaling mahanap ang mga ninja na iyon. Bagamat karaniwan ang kakayahan sa pakikipaglaban ng mga ninja na iyon, hindi maliit ang kanilang kakayahang magtago at palihim na pag-atake. Bilang karagdagan, ang kabilang partido ay nasa kanilang sariling tahanan, kaya hindi masyadong nagulat si Huang Feng na ang mga miyembro ng National Security Agency ay natalo doon. Ano pa ang sinabi ni Chief Rong? Tanong ni Huang Feng. Dahil nagpadala ng mensahe si Chief Rong, tiyak na hindi niya sasabihin kay Bai Xiaoro ang tungkol sa bagay na ito. Dapat mayroong iba pang mga tagubilin. Alam ni Chief Rong na nadiskubre mo ang huling pagtatago ng mga ninja, kaya hahayaan kanyang gawin ang misyon na ito. Sinabi ni Bai Xiaoro, "Siyempre, pupunta rin ako, at susunod din sina Monkey at Chi Hai." Gumaling na ba silang dalawa? Tanong ni Huang Feng. Dati, sina Monkey at Chi Hai ay nasugatan. Hindi niya alam kung paano naka-recover silang dalawa sa loob ng isang buwan. Matagal na silang naka-recover. Naghihintay sila na sabay tayong umalis, sabi ni Bai Xiaoro. Kung gayon kailan tayo aalis? Tanong ni Huang Feng. Sa 2 araw, sabi ni Bai Xiaoro. Walang problema, sabi ni Huang Feng. Nagalit din siya sa pangyayari sa lupa. Ang mga lalaking iyon ay talagang naglakas loob na kumilos dito at gumawa ng isang malaking eksena. Sila ay simpleng walang ingat. Kung hindi niya sila tuturuan ng leksyon, iisipin nilang madaling mabuli ang mga taga-Huaxia. Okay, sa 2 araw na ito, maaari mong harapin ang mga bagay na nasa kamay, sabi ni Bai Xiaoro. Pagkatapos noon, handa na si Bai Xiaoro na tumalikod at umalis. Hinawakan siya ni Huang Feng at sinabing, dahil nandito ka, huwag kang umalis. Dito tayo magstay ngayong gabi. Okay. Kahit na mahiyain si Bai Xiaoro, hindi siya tumanggi. Hindi na kailangang magtago sa kanilang dalawa. Kinaumagahan, pagkabangon ni Huang Feng, na-refresh siya. Nagniningning din si Bai Xiaoro. Naunawaan ng ibang mga babae ang nangyayari sa isang sulyap. Pinahiya nito si Bai Xiaoro, na laging napakalmado. Pagkatapos kumain ay naghiwalay na sila. Kinailangan ni Huang Feng na harapin ang mga bagay sa panahong ito, at ang iba pang mga kababaihan ay mayroon ding sariling mga bagay na dapat gawin. Umalis kasi sila saglit kaya siguro may naipon sila. Kabanata 1572. Ilan sa mga negosyo ni Huang Feng ay umuunlad ng maayos. Sa panahong ito, bagamat wala siya, hindi masyadong naapektuhan ang pag-unlad ng mga negosyo. Lahat sila ay may sariling mga tao na namamahala. Kahit na wala si Huang Feng, ang pag-unlad ng mga negosyo ay pareho pa rin. Ang balita para sa lahat ay patuloy ding nabuo sa panahong ito. Bagamat hindi ito nakakasilaw gaya ng dati, hindi naman ito masama. Naisip ni Huang Feng na pagkatapos na linangin ng Spacetime Entertainment ang ilang celebrity, basta't nagbigay siya ng News for All ng ilang mga panayam sa bakasyon, magiging mahirap para sa News for All na hindi maging sikat. Sa makatuwid, hindi nag-alala si Huang Feng tungkol sa pagbuo ng News for All. Sa kabilang banda, mas maganda ang ginagawa ng Spacetime Entertainment. Sa panahong ito, maraming mga awit ang naglabas na ng mga single at album, at hindi naman masama ang mga resulta. Sa katunayan, maraming music hero ang sumisigaw na ang industriya ng musika ay muling nabuhay, at ang susi dito ay natural na Spacetime Entertainment. Dahil sa pagdagdag ng iilan pang mga awit, lalo pang sumikat ang Spacetime Entertainment. Kasabay nito, natapos na rin ang ilang aktor at aktres na kunan ang kanilang mga eksena at hinihintay na lamang na ipalabas ang kanilang mga pelikula. Dahil ang Spacetime Entertainment ay patuloy na gumagawa ng mga hakbang at nakamit ang tagumpay, natural nitong mas inaabangan ng publiko ang Spacetime Entertainment. Sa kanila, ang pinakaaabangang pelikula ay marahil ang bagong pelikula ni Lee Bingyang. Hindi lang ito ang unang pelikulang pinag-investan ng Time Entertainment, ngunit higit sa lahat, ito ay direktang salpukan ng dalawa sa pinakasikat na direktor sa bansa. Higit pa rito, ang nakaraang insidente sa pagbabago ng casting ay naging mas mahalaga. Ngayon, mahigit 1 linggo na lang bago ipalabas ang 2 pelikula. Nagsimula na ang promosyon para sa 2 pelikula. Sa pagitan ng 2 partido, may malakas na amoy ng pulbera.
Nais ng magkabilang panig na supilan ang kabilang partido. Gayunpaman, sa panig ng Spacetime Entertainment, ang lalaki at babae na lead ng pelikula ay hindi lumahok sa promo, na ikinagulat ng labas ng mundo. Kung tutuusin, ang dalawang pelikula ay nakikipagkompetensya ngayon sa isa't isa. Gayunpaman, sa panig ng Spacetime Entertainment, dalawang heavyweight ang wala, na natural na naging dahilan ng pag-aalala sa labas ng mundo. Sa kabilang banda, biglang naglabas ng nakakagulat na balita ang Spacetime Entertainment. Ang male lead ng pelikula ay ang big boss ng Spacetime Entertainment. Bilang big boss, dapat marami siyang gagawin, kaya normal lang na hindi siya sumali sa promosyon. Sa katunayan, tungkol sa pagkakakilanlan ni Huang Feng, halos lahat ng tao sa industriya ay alam ang tungkol dito. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na nalaman ito ng mga ordinaryong tao. Dati, noong pinopromote ang pelikula, ang pagkakakilanlan ni Huang Feng ay ipinakilala lamang. Maraming tao ang nag-usisa tungkol sa kung paano ang isang normal na tao tulad ni Huang Feng, na walang karanasan sa pag-arte, ay maaaring makakuha ng Direktor Feng na piliin siya bilang pangunahing lalaki. Bukod dito, ang kanyang kapareha ay si Li Bingyuan. Ngayong nalantad na ang pagkakakilanlan ni Huang Feng, hindi na nagulat ang lahat. Gayunpaman, nag-aalala ang ilang tao na nakuha ni Huang Feng ang tungkuling ito dahil ginamit niya ang kapangyarihang pampubliko para sa personal na pakinabang. Wala siyang kakayahang kumilos, dahil lang sa siya ang big boss kaya niya nakuha ang role na ito. Tungkol naman sa tsismis na ito, mas hindi ito. Halata namang may tao sa likod nito. Kung sino ang may gawa nito, basta hindi sila tanga, malalaman nila. Nang malaman ito ni Huang Feng, hindi siya nagalit. Hindi na rin niya sinubukang ipaliwanag ang sarili. Ito ay walang silbi na sabihin ang mga bagay na ito ngayon. Kahit na sinubukan niyang ipaliwanag ang kanyang sarili, hindi lahat ay maniniwala sa kanya. Pagdating ng panahon, ang taong nasa likod nito ay makakaimpluwensya pa rin sa opinyon ng publiko. Kaya naman, walang silbi na ipaliwanag ang kanyang sarili. Si Huang Feng, sa kabilang banda, ay hindi nag-aalala. Kapag nailabas na ang pelikula, natural na magkakaroon ng resulta. Sa oras na iyon, malalaman ng lahat kung nakuha niya ang papel batay sa kanyang mga kasanayan sa pag-arte o kung nakuha niya ito sa likod ng pintuan. At saka, dahil may kasabihan ngayon, kapag dumating ang panahon at nalaman ng lahat na may kakayahan sila, mas magiging maganda ang epekto. Bilang karagdagan sa pelikulang ito, may ilang pelikula ang Spacetime Entertainment na ipapalabas sa slot ng Spring Festival pagkalipas ng mahigit isang linggo. Ang labas ng mundo, kung ito ay mga tao sa industriya o ang mga ordinaryong tao, ay hindi naiintindihan kung bakit gagawin ito ng Spacetime Entertainment. Hindi ba ito nakikipagkumpetensya sa sarili nito? Tiyak na makakaapekto sa takilya ng isa't isa ang ilang pelikulang sabay-sabay na ipinalabas. Inakala pa ng iba na ang boss ng Spacetime Entertainment ay isang tanga para gumawa ng ganoong desisyon. Ilang tao lang, tulad ni Zheng Shuai, ang nakakaalam ng ambisyon sa puso ni Huang Feng. Gusto niyang ganap na sakupin ng Spacetime Entertainment ang slot ng Spring Festival. Sa oras na iyon, ang mga nangungunang pelikula sa Spring Festival box office ay pamumuhunan at kukunan ng Spacetime Entertainment. Tiyak na magiging sensational ang epekto. Si Zheng Shuai ay nasa sabik pa nga sa panahong ito. Hindi na siya makapaghintay na dumating ang slot ng Spring Festival ng mas maaga. Bilang karagdagan sa Spacetime Entertainment, ang sewage equipment treatment plant at gawaan ng alak ni Huang Feng ay patuloy na umuunlad sa panahong ito. Hindi na kailangang sabihin, ang planta ng paggamot ng kagamitan sa dumi sa alkantarilya ay nangunguna na sa industriya sa lalawigan ng Qing. Ngayon, ganap na nitong sinakop ang ilang nakapaligid na probinsya. Nagkaroon ng mahinang takbo ng pagiging nangunguna sa industriya sa bansa. Medyo maganda ang development, bagamat ang pagunlad ng gawaan ng alak ay hindi kasing bilis ng sewage equipment treatment plant, hindi rin ito mabagal. Lalo na noong nagpunta si Huang Feng sa kabisera noon, ipinadala niya ang alak na ito sa ilang mahahalagang tao. Maging sa mga pinuno, ipinadala rin ito ni Huang Feng. Bukod dito, napakaganda rin ng pagsusuri ng ilang tao sa Immortal Brew. Bilang karagdagan, si Suyamo at iba pang kababaihan ay mayroon din ito sa bahay.
Matapos kumalat ang balita, natural na maaakit nito ang atensyon ng malalaking pamilya o matataas na pinuno sa kabisera. Maraming tao ang pumunta para bumili nitong Immortal Brew. Dahil dito, sikat na sikat ngayon ang Immortal Brew sa bilog ng mga senior leaders. Hindi inaasahan ni Huang Feng na tatahakin ang ruta ng matataas na uri. Gayunpaman, maganda rin ang epekto ng pag-unlad. Napakaganda ng epekto ng mas mataas na uri ng muling pagdadagdag sa mababang uri. Bukod dito, naroon ang restaurant. Nagbukas na ang restaurant ni Huang Feng para sa negosyo, at ito ay sumikat sa simula. Kapos lang ang lokasyon. Ang mga sangkap ni Huang Feng ay ang pinakamahusay, at marami sa kanila ay hindi nakita ng mga tao sa Earth. Bilang karagdagan, ipinagpalit ni Huang Feng ang isang chef, kaya mahirap para sa restaurant na hindi maging sikat. Sa makatuwid, sa panahong ito, ang restoran ni Huang Feng ay nagbukas ng maraming sangay sa lalawigan ng Qing. Gayunpaman, kulang pa rin ang supply. Maraming tao mula sa ibang lugar ang pumunta rito, gustong matikman ito. Kung tutuusin, marami pa ring tao sa China na mahilig sa pagkain. Naisipan din ni Huang Feng na magbukas ng mga restaurant sa labas ng Qing province. Noong una, gusto niyang gamitin ang paraang ito para patuloy na palakasin ang sarili niyang kapangyarihan. Bilang karagdagan sa pagbibigay pansin sa mga domestic na bagay, natutunan din ni Huang Feng ang tungkol sa ilang bagay sa Afrika. Sa kabutihang palad, walang mga problema. Napakaganda na ngayon ng pag-unlad doon, at dumarami rin ang teritoryong sinakop nila. Naniniwala si Huang Feng na hindi magtatagal bago nila makokontrol ang isang bansa doon. Matapos harapin ang mga walang kabuluhang bagay na ito, sa wakas ay nagkaroon ng panahon si Huang Feng na magpadala ng ilang bagay sa totoong mundo sa ibang mga espasyo. Kasabay nito, nagdala din siya ng ilang mga kayamanan mula sa ibang mga espasyo sa totoong mundo. Si Huang Feng ay may sariling kapangyarihan sa maraming espasyo, kaya sa panahong ito, nakakuha din siya ng maraming kayamanan. Bagamat isang kayamanan lamang ang kanyang makukuha sa isang araw, si Huang Feng ay lubos na nasisiyahan. Xinglo, pagkatapos ng ilang sandali, maaari kitang dalhin sa aking mundo. Sinabi ni Huang Feng kay Li Qinglo nang makita siya. Dahil kung pupunta siya sa ibang mga espasyo, kailangan niyang manatili sa totoong mundo sa loob ng isang buwan, at mga 2 linggo na lang ang natitira bago ang Spring Festival. Nangako si Huang Feng na uuwi siya ngayong taon, kaya halatang hindi siya makakapag-teleport ngayon. Kung gusto niyang pumunta sa mundo ng demigods and semi-devils, at dalhin si Li Qingluo sa totoong mundo, maghintay lang siya hanggang matapos ang Spring Festival. Well, hihintayin kita. Tumango si Li Qingluo, walang bahid ng sama ng loob sa kanyang maganda at pinong mukha. Nga pala, ilang araw na ang nakalipas, pumunta ang pangatlong kapatid mo sa Misty Peak para hanapin ka. Ibig mong sabihin Duan Yu, sinabi ni Huang Feng, ano ang problema? I'm not sure. Pagkatapos niyang malaman na nandito ka, umalis na siya at hindi umimik. Sabi ni Li Qingluo, tumango si Huang Feng at hindi nagsalita. Kung walang sinabi si Duan Yu, hindi dapat magkaroon ng anumang apurahan. Maaari rin na siya ay masyadong naiinip sa Dali Imperial Palace, kaya siya ay sumama sa kanya upang uminom. Matapos paalisan si Li Qingluo, hindi masyadong inintindi ni Huang Feng si Duan Yu. Sa katunayan, kahit na siya ay nagmamalasakit, wala siyang paraan upang makapasok sa espasyong iyon ngayon. Kaya lang niyang maghintay hanggang matapos ang Spring Festival. Kumusta na? Nasanay ka na bang lumabas ngayon? Pagbalik niya sa villa, bumalik na sina Lu Zuan at Ning Wuzuang, ang 2 taong kailangang pamilyar sa kapaligiran. It was okay. It was very shocking, sabi ni Ning Wuzuang. Maging ang telebisyon sa villa o ang mga sasakyan sa kalsada sa labas, lahat sila ay lampas sa kanyang kaalaman. Napagtanto niya na pagkatapos na dumating sa mundong ito, kailangan niyang muling itatag ang kanyang sariling pananaw sa mundo. Maraming bagay ang naiiba sa nalaman niya noon. Masasanay ka pagkatapos mong makita. Ngumiti si Huang Feng. Ang mundong ginagalawan ni Lu Zuan ay halos kapareho ng Earth. Kaya naman, noong una niyang tinanggap ang lugar na ito, mas relaxed siya. Gayunpaman, dati nang nabubuhay si Ning Wuzuang sa isang feudal na panahon. Walang mga sasakyan, eroplano, o anumang bagay na katulad niyan. Sa makatuwid, maraming bagay ang naiiba.
Ang epekto kay Ning Wushuang ay hindi maliit. Kailangan niyang dahan-daang mag-adjust sa puntong ito. Oo, gagawin ko. Tumango si Ning Wushuang. Dahil narito siya, tiyak na kailangan niyang makibagay sa kapaligiran dito. Bukod dito, naniniwala siyang magagawa niya ito ng mag-isa. Pagkatapos ng lahat, hindi siya isang hanggal na tao. Sa gabi, nakatanggap si Huang Feng ng tawag mula kay Qiu Ningshuang. Hiniling niya sa kanya na maghapunan bukas. Dahil dito ay bahagyang nagulat si Huang Feng, ngunit hindi siya masyadong nag-isip at pumayag. Kabanata 1573, saan ka napunta sa lahat ng oras na ito? Tanong ni Qiu Ningshuang sa mahinang boses habang kinakalikot niya ang tsaa sa kanyang harapan. Para siyang medyo na-depress. Sa panahong ito, hinihintay ni Qiu Ningshuang si Huang Feng na makipag-ugnayan sa kanya. Sa huli, hindi ginawa ni Huang Feng. Nalaman niya mula kay Zheng Shuai na si Huang Feng ay nagpunta muli sa isang business trip, at maging si Zheng Shuai ay hindi alam kung saan siya nagpunta. Sinubukan ni Qiu Ningshuang na tawagan si Huang Feng, ngunit hindi makakonekta ang telepono. Lalo siyang nanlumo. Alam na ni Qiu Ningshuang na si Huang Feng ay may iba pang mga babae, at mayroong higit sa isa. Sinubukan din niyang pakawalan ang nararamdaman niya para kay Huang Feng, ngunit hindi niya magawa. Palagi niyang hindi namamalayan si Huang Feng at gustong malaman ang lahat tungkol kay Huang Feng. Gayunpaman, tila iniiwasan siya ni Huang Feng. Hindi siya nagkusa na makipag-ugnayan sa kanya, at hindi niya sinagot ang mga tawag nito. Malinaw na pinasama nito si Qiu Ningshuang. Sa panahong ito, wala man lang siyang lakas para gumawa ng kahit ano. Napansin din ng kanyang mga magulang ang kanyang abnormalidad at hiniling sa kanya na mag-leave of absence sa loob ng ilang oras. Matapos malaman mula kay Zheng Shuai na bumalik si Huang Feng, hindi na makapaghintay si Qiu Ningshuang na magkusa na makipag-ugnayan kay Huang Feng. Nag-abroad ako for some matters, sabi ni Huang Feng. Hindi ito kasinungalingan. Pagkatapos ng lahat, umalis siya sa China. Kaya lang medyo malayo ang pinuntahan niya sa ibang bansa. Bakit hindi mo sinagot ang tawag ko? Tanong ni Qiu Ningshuang. Ahem, hindi maganda ang signal kung saan ako nagpunta. Medyo awkward na sabi ni Huang Feng. Sa katunayan, ang kanyang telepono ay hindi naiwan sa katotohanan, kaya natural, hindi niya matanggap ang tawag ni Qiu Ningshuang. Pagkabalik, nakita rin niya ang notification ng tawag ni Qiu Ningshuang. Gayunpaman, pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, hindi sinagot ni Huang Feng ang tawag ni Qiu Ningshuang. Si Huang Feng ay hindi isang tanga. Natural na alam niya kung ano ang nararamdaman ni Qiu Ningshuang sa kanya. Gayunpaman, maraming babae ang nakapaligid sa kanya ngayon, at wala na siyang mentalidad na manghuli ng mga babae. Bagamat mayroon siyang magandang damdamin para kay Qiu Ningshuang, naramdaman din niya na hindi na siya dapat mag-provoke ng mga babae. Sa makatuwid, sinasadya niyang hindi makipag-ugnayan kay Qiu Ningshuang at hindi niya sinagot ang kanyang tawag. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Huang Feng na tatawagan siya kaagad ni Qiu Ningshuang pagkatapos malaman na nakabalik na siya. Gustong magtanong ni Qiu Ningshuang. Hindi maganda ang signal. Dapat niyang makita ang abiso ng tawag pagkatapos bumalik. Saka bakit hindi siya nag-reply sa kanya? Gayunpaman, hindi nagtanong si Qiu Ningshuang. Kung gagawin niya iyon, lalo lang silang magiging awkward. Namayani ang katahimikan sa pagitan ng dalawa. Hindi alam ni Huang Feng kung ano ang sasabihin, ngunit dahil sa katahimikang ito, medyo hindi siya komportable. Pagkaraan ng mahabang panahon, biglang sinabi ni Qiu Ningshuang, maaaring kailanganin kong umalis sandali sa Jiangzhou. Saan ka pupunta? Tanong ni Huang Feng. Nang makitang hindi maganda ang mood ni Qiu Ningshuang, medyo hindi siya komportable. Bukod dito, likas niyang naramdaman na ang pag-alis ni Qiu Ningshuang mula sa Jiangzhou ay may kinalaman sa kanya. Ni Han, hindi ito itinago ni Qiu Ningshuang at direktang sinabi, plano kong maglakad-lakad at mag-isip ng ilang bagay ng malinaw. Ni Han, walang malay na sabi ni Huang Feng. Hindi niya inaasahan na pupunta si Qiu Ningshuang sa Ni Han para magpahinga. Nagkataon lang, malapit na siyang pumunta sa Ni Han, at sa iisang lugar ang pupuntahan nilang dalawa. Gayunpaman, bagaman hindi masyadong malaki ang Ni Han, hindi rin ito maliit. Sa malawak na dagat ng mga tao, napakahirap para sa dalawang tao na magkita ng walang kasunduan. Anong mali? Nang makitang medyo malaki ang reaksyon ni Huang Feng, nagtatakang tanong ni Qiu Ningshuang.
Siyempre, umaasa rin siyang tatanungin siya ni Huang Feng kung bakit siya lumalabas para mamasyal. Gayunpaman, sa kasong iyon, tila wala siyang masabi. Nagkasalungat talaga. Wala naman, sabi ni Huang Feng. Pumunta siya sa Nihan para magsagawa ng misyon, habang si Qiuning Shuang ay pumunta doon para magpahinga. Magkaiba ang kanilang layunin, kaya wala siyang masabi kay Qiuning Shuang. Ibinaba ni Qiuning Shuang ang kanyang ulo sa pagkabigo. Hindi siya tinanong ni Huang Feng kung bakit siya lumalabas para mamasyal. Mukhang wala talaga itong pakialam sa kanya. Wala siyang puwang sa puso niya. Nang matapos silang dalawa kumain ay naghiwalay na sila. Gustong hawakan ni Huang Feng si Qiuning Shuang at may sasabihin, ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sa huli, hinayaan lang niya si Qiuning Shuang na umalis mag-isa. Sa katunayan, sa buwan na umalis si Huang Feng sa realidad, bukod pa kay Qiuning Shuang na nakipag-ugnayan sa kanya, may dalawang babae ang nakipag-ugnayan sa kanya. Ang isa ay ang magandang flight attendant, si Zhang Zaiyu, at ang isa ay si Wang Tongtong, na hindi inaasahan ni Huang Feng. Talagang hindi inaasahan ni Huang Feng na si Wang Tongtong ay medyo matyaga sa bagay na ito. Nablock na siya nito, pero nagpalit talaga ito ng number at nagpatuloy sa pagpapadala sa kanya ng mga mensahe. Bukod dito, nagpadala siya ng higit sa isang mensahe. Para kay Wang Tongtong, tiyak na ayaw ni Huang Feng na magkaroon ng anumang gusot. Tulad ng sinabi ni Suyamo at ng iba pa, bagamat hindi sila masyadong tutol sa pagkakaroon ni Huang Feng ng ibang babae, hindi lang sinumang babae ang maaaring pumasok sa pamilyang ito. Malinaw, si Wang Tongtong ay ganoong tao. Si Suyamo at ang iba pa ay walang kahit kaunting magandang impresyon sa kanya. Dati, gusto pa niyang pukawin ang relasyon ni Huang Feng at Suyamo at ng iba pa. Si Huang Feng ay walang kahit katiting na nararamdaman para kay Wang Tongtong, kaya kahit alam niya na ang kabilang partido ay nakikipag-ugnayan sa kanya, si Huang Feng ay walang kahit katiting na intensyon na humingi ng tugon. Para sa tawag ni Zhang Zaiyu, hindi tumugon si Huang Feng. Noong nasa eroplano na sila, naramdaman ni Huang Feng ang pagbabago ng damdamin ng kabilang partido para sa kanya. Bilang karagdagan, kinalaunan ay pinagtawanan ni Li Bingyan at Zhu Zaiyu si Huang Feng, kaya't mas sigurado si Huang Feng. Para kay Zhang Zaiyu, ang damdamin ni Huang Feng ay katulad ng kanyang nararamdaman para kay Qiuning Shuang. Maganda ang kanyang impresyon sa kanya, ngunit hindi na siya handang guluhin pa siya. Kung hindi, naniniwala si Huang Feng na hanggat siya ang nagkukusa sa pag-atake, mayroon siyang malaking pagkakataon na pabagsakin ang kabilang partido. Sa makatuwid, para kay Zhang Zaiyu, pinili din ni Huang Feng na tretuhin siya ng malamig. Ang kabilang partido ay isang flight attendant. Wala siyang masyadong pakikisalamuha sa kanya sa totoong buhay. Hanggat hindi sila nakikipag-ugnayan sa isa't isa sa isang yugto ng panahon, natural na masisira ang relasyon ng dalawa. Gayunpaman, ang hindi alam ni Huang Feng ay hindi niya sinagot ang tawag ni Zhang Zaiyu at hindi tumugon sa kanyang mensahe. Dahil dito, hindi masyadong mataas ang mood ni Zhang Zaiyu. Sa panahong ito, marami siyang iniisip tungkol kay Huang Feng. Gayunpaman, mula nang magkita ang dalawa sa eroplano, hindi na muling nagkita ang dalawa. Gusto ni Zhang Zaiyu, ngunit hindi kinuha ni Huang Feng ang telepono, kaya wala siyang pagpipilian. Sa katunayan, pagkatapos ng insidente sa eroplano, naging abala si Huang Feng, kaya wala siyang panahon para pag-isipang mabuti ang mga bagay sa pagitan ng mga lalaki at babae. Anong wala? Nakikita ko na hindi ka masaya nitong ilang araw. Na-fall out of love ka na ba? Tanong ng matalik na kaibigan ni Zhang Zaiyu, si Yilan, sa kanyang tirahan. Magkaibigan at matalik na magkaibigan ang dalawa sa loob ng maraming taon, kaya kilalang-kilala nila ang isa't isa. Kahit si Yilan ay alam na si Zhang Zaiyu ay may magandang impresyon kay Huang Feng. Siyempre, hindi ito inamin ni Zhang Zaiyu, ngunit nahulaan ito ni Yilan. Hindi niya alam kung kailan nagsimula. Ang dalawang salitang, Huang Feng, ay lalong lumabas sa bibig ni Zhang Zaiyu. Nang banggitin niya si Huang Feng, iba ang buong ekspresyon ni Zhang Zaiyu. Hindi tanga si Yilan. Natural na nakikita niya ang kakaiba dito. Gayunpaman, sa panahong ito, palaging nakatitig si Zhang Zaiyu sa telepono ng nakatulala. Halatang hindi na kasing ganda ng dati ang kanyang espiritu. Siya ay palaging tila medyo absent-minded. Ito ang nagpaunawa kay Yilan na dapat may nangyari. Bukod dito, malamang na may kaugnayan ito kay Huang Feng.
Hindi. Umiling si Zhang Ziyo at sinabing, I haven't fallen in love. How can I fall out of love? Ang depresyon ni Zhang Ziyo ay naiintindihan. Sa orihinal, sa nakaraang insidente sa eroplano, nagkaroon ng malalim na impresyon si Huang Feng sa kanyang puso. Napakataas din ng kanyang imahe. Hindi may iwasang magkaroon siya ng magandang impresyon kay Huang Feng. Bagamat alam niyang may kasintahan si Huang Feng, naramdaman niyang tama ang kanyang kasamahan. Hindi kasal si Huang Feng, kaya nagkaroon pa siya ng pagkakataon. Sa makatuwid, may ilang matapang na Zhang Ziyo ang nagkusa na umatake. Tumawag at nakipag-chat siya kay Huang Feng, o nagpadala ng mensahe kapag wala siyang magawa. Bagamat hindi pa sila nagkikita, si Zhang Ziyo ay nakaramdam ng labis na kasiyahan sa kanyang puso. Pakiramdam din niya ay patuloy na umiinit ang relasyon ng dalawa. Gayunpaman, hindi niya alam kung kailan ito nagsimula. Hindi sinagot ni Huang Feng ang kanyang mga tawag sa telepono o tumugon sa kanyang mga mensahe. Nagdulot ito ng labis na pagkabalisa kay Zhang Ziyo. Sa mahigit isang buwan, hindi sinagot ni Huang Feng ang isang tawag sa telepono o tumugon sa isang mensahe. May isip ang kanyang kalooban. Ang kulang na lang ay ang salitang, unhappy, na nakasulat sa mukha niya. Nakipag-away ka ba sa Huang Feng mo? Sabi ni Yilan. Wala akong kinalaman sa kanya. Sabi ni Zhang Ziyo. Gayunpaman, nang sabihin niya ito, ang kanyang ekspresyon ay hindi maganda ang hitsura. Kung wala kang kinalaman sa kanya, bakit mo siya laging pinag-uusapan? Kung gusto mo siya, sabihin mo. Kung hindi mo sasabihin, paano niya malalaman? Sa panahong ito, hindi nakakahiyang bagay para sa isang babae na habulin ng isang lalaki. Kapag nakilala mo siya, huwag mo nang bibitawan, parang emotional expert na sabi ni Yilan. Hindi niya ako pinapansin, sabi ni Zhang Ziyo na may bahagyang hinaing. Hindi pwede. Ang magandang stewardess natin ang nagkusa na umatake, at talagang hindi niya pinansin. Siya ay dapat na bulag. Sabi ni Yilan na parang hindi makapaniwala. Ang ekspresyong ito ay medyo pinalaki, ngunit ipinakita rin ito na talagang labis siyang nagulat sa oras na ito. Pagkatapos ng lahat, si Zhang Ziyo ay napakaganda. Kadalasan, maraming tao ang humahabol sa kanya. Sa huli, ngayong si Zhang Ziyo ang nagkusa sa pag-atake, may talagang tumanggi sa kanya at hindi pinansin. Ito ay napaka hindi kapanipaniwala sa opinyon ni Yilan. May girlfriend siya, sabi ni Zhang Ziyo, at napakaganda niya. Kaya ganyan. Tumango si Yilan at sinabing, mukhang alam niya ang nararamdaman mo para sa kanya. Kaya nga hindi kanya pinapansin. Ayaw niyang maintang kasama ka. I didn't expect him to be so infatuated. Sabihin mo, dapat ba akong maging masaya o malungkot? Mas maganda ang mukha ni Zhang Ziyo sa sinabi niya. Sa tingin ko may pagkakataon ka pa, sabi ni Yilan. Kung tutusin, napaka-outstanding ng mga kondisyon mo. Basta't magpumilit ka, naniniwala akong tiyak na magagalaw mo siya. Say, hindi man lang niya sinasagot ang mga tawag ko ngayon. Walang kwenta kahit anong pilit ko. Ni hindi ko alam kung saan siya nakatira o kung saan siya nagtatrabaho, sabi ni Zhang Ziyo. Alam ko na, sabi ni Yilan na may pagmamalaki. Kabanata 1574. Alam mo, si Zhang Ziyo ay parehong nagulat at nalito. Of course, sabi ni Yilan. Talaga, paano mo nalaman? Hindi ka man lang malapit sa kanya, sabi ni Zhang Ziyo. Anong meron sa pagmumukhang yan? Nagdududa ka ba sa mga salita ko? Sabi ni Yilan, hindi ko siya close, pero nakalimutan mo na ba ang identity niya? Panipi, anong pagkakakilanlan? Naguguluhan pa rin si Zhang Ziyo. Ang rumored boyfriend ni Li Bingyan, sabi ni Yilan. Sabi ni Yilan, you know, I'm a fan of Li Bingyan. I know everything about her. Sinong katulad mo? Wala kang ang idolo sa murang edad at wala kang pakialam sa entertainment industry. Wala akong oras para dyan, sabi ni Zhang Ziyo. Okay, hindi kita ipagpalagay na suspense, sabi ni Yilan. Sabi ni Yilan, as you know, may bagong movie si Bingyan na malapit nang ipalabas at ang male lead para sa pelikulang ito ay ang shota mo, si Huang Feng. At the same time, ayon sa balita, si Huang Feng din ang boss ng Spacetime Entertainment. Sa madaling salita, boss ni Li Bingyan. Ang dahilan kung bakit niya nagawang gumanap bilang male lead ay dahil ginamit niya ang kanyang identity para makuha ang role. Hindi yun.
Sagot ni Zhang Ziyo, bagaman hindi ko alam ang tungkol dito, naniniwala ako na tiyak na hindi ganoong klaseng tao si Huang Feng. Kaya niyang gumanap bilang male lead dahil may kakayahan siya. Tiyak na hindi siya ang uri ng tao na dumadaan sa backdoor. Sok sok sok. Nakangiting tumingin si Yilan sa seryosong si Zhang Ziyo at sinabing, wala ka pang kinalaman sa kanya. Tingnan mo kung gaano ka kabalisa. Medyo napahiya si Zhang Ziyo, pero iginiit pa rin niya, lagi namang ganito. Hindi alam ng mga taong yan ang sitwasyon, kaya basta-basta lang silang naninira sa iba. Sobra na. Okay. I believe you. Huang Feng is not that kind of person, sabi ni Yilan. Sabi ni Yilan, gayunpaman, hindi ko yun pinag-uusapan. I'm talking about his identity. He's the CEO of Spacetime Entertainment. Spacetime Entertainment is a heavyweight existence in the entertainment company. Ngayong alam mo na kung saan siya nagtatrabaho, hindi ba magiging madali siyang hanapin? Malinaw, hindi alam ni Yilan na karaniwang hindi pumupunta si Huang Feng sa Spacetime Entertainment. Si Zheng Shuai ang namamahala sa lugar na iyon. Gayunpaman, hindi rin alam ni Zhang Ziyo ang tungkol dito. Matapos marinig ang mga salita ni Yilan, naintindihan niya ang ibig sabihin ni Yilan. Alam na niya ngayon ang isa sa mga posibleng lokasyon kung saan maaaring lumitaw si Huang Feng. Pero, hindi niya sinagot ang tawag ko. Hindi ba masama kung sumugod ako sa pintuan niya ng ganito? Medyo, nag-alinlangan si Zhang Ziyo. Anong masama dun? Hindi siya kasal. Sarili mong kaligayahan ang hinahabol mo. Walang pakialam na sabi ni Yilan, kahit mabaigo ka, sinubukan mo ang lahat. Hindi ka magsisisi kapag naisip mo ito sa hinaharap, hindi ba? Kinagat ni Zhang Ziyo ang kanyang mga ngipin at nag-isip tungkol dito. Pakiramdam niya ay may sense ang sinabi ni Yilan. Kung hindi man lang niya sinubukan, siguradong pagsisisihan niya ito sa hinaharap. Kung magsusumikap siya, mabaigo man siya sa huli, walang mawawala sa kanya. Tsaka hindi pa ba siya pinaghandaan noong nasa eroplano siya? Ngayong nakaranas siya ng kaunting kahirapan, uurong na ba siya? Sige, pupunta ako, seryosong sabi ni Zhang Ziyo. Malamang, nakapagdesisyon na siya. Mas katulad niyan. Sabi ni Yilan, maghintay hanggang makuha mo si Huang Feng at maging lady boss ng Spacetime Entertainment. Ako ang magiging matalik na kaibigan ng lady boss. Sa hinaharap, ang mga celebrity doon ay kailangang maging magalang sa akin kapag nakita nila ako. Kahit na humingi ka sa frozen cloud ng autograph, ito ay magiging mas komportable. So yun ang iniisip mo. Sabi ni Zhang Ziyo, na nakaramdam ng galit at saya. Nagbibiro ako. Sabi ni Yilan, pero, dahil nakapagdesisyon ka na, let's go now. Wala ka namang flight mission ngayon. Bukas, kailangan mong magpalit ng ruta ng flight mo. Pumunta ka ngayon. Hindi ba medyo nagmamadali? Hindi ko pa naiisip kung paano ko siya haharapin. Nag-alinlangan si Zhang Ziyo. What's there to think about? Kapag nakita mo siya, sabihin mo lang sa kanya ng diretsyo na gusto mo siya at gusto mo siyang maging girlfriend. Hindi pa ba sapat iyon? Matapang na sabi ni Yilan. Hindi ako ganoon kakapal ang balat. Sabi ni Zhang Ziyo. Okay, let's go. Pag-uusapan natin yan pagdating mo. Pinigilan ni Yilan si Zhang Ziyo at naglakad palabas. Oy, teka, hindi pa ako nakakapag-makeup. Nagmamadaling sabi ni Zhang Ziyo. Siyempre, wala siyang pakialam sa bahay. Ngunit ngayong makikita na niya si Huang Feng, malinaw na hindi nararapat para sa kanya na maging napakagulo. Pagkatapos mag-makeup ni Zhang Ziyo, sumakay silang dalawa ng taxi papunta sa headquarters ng Time and Space Entertainment. Ang Time and Space Entertainment ay kilala na ngayon sa industriya ng entertainment. Pagkatapos ng lahat, ang mga album na inilabas ng ilang mga mang-aawit, kabilang si Li Bingyan, ay pawang malalaking nagbebenta. Ang Time and Space Entertainment ay kilala na ngayon ng lahat. Isa rin itong star company sa Qing Province. Hindi masyadong mahirap hanapin ang punong tanggapan nito. May mali ba sa suot ko? Pagkababa ng sasakyan, hinayla ni Zhang Ziyo si Yilan at medyo kinakabahang nagtanong. My great beauty Zhang, you already very good now. You're very beautiful. Hindi mo ba nakita ang paraan ng pagtitinginan ng mga lalaking dumadaan sa iyo? Nararamdaman ko ang matinding pressure na nakatayo sa tabi mo.
Ano ang dapat ipag-alala? Sabi ni Yilan. Sa katunayan, mula nang bumaba si Zhang Ziyu sa sasakyan, walang lalaking hindi tumitingin sa kanya. Ang kanyang matangkad na figure, magandang hitsura, at sinasadyang pananamit ay naging mahirap para sa kanya na hindi makaakit ng mga tao. Nalaman pa ni Zhang Ziyu na ang ilang mga lalaki ay tila sabik na subukan at hampasin siya. Nang makita ang sitwasyong ito, dali-dali niyang hinayla si Yilan pasulong. Hello, both of you. May I ask what's the matter? Pagkapasok sa headquarters ng Spacetime Entertainment, nakangiting tanong ng receptionist sa dalawa. Sa oras na ito, medyo kinakabahan si Zhang Ziyu, ngunit napaka-relax pa rin ni Yilan. Hinahanap namin ang boss mo, Huang Feng. Diretsyong sabi ni Yilan. May appointment ba kayong dalawa? Tanong ng receptionist. Hindi, sabi ni Yilan. Then I'm sorry, hindi ko kayo papasukin. Hinarang ng ginang sa front desk si Huang Feng sa pagpasok noon. Sa oras na ito, natural na imposible para sa dalawang tao na walang appointment na papasukin. Gayunpaman, ang kanyang saloobin ay napakabuti. Kahit tinatanggihan niya ay may ngiti pa rin siya sa labi. Walang bahid ng negatibong emosyon. Sabihin mo sa kanya na ang taong naghahanap sa kanya ay tinatawag na Zhang Ziyu. Siguradong makikilala niya tayo, sabi ni Yilan. Pagkatapos, itinuro niya si Zhang Ziyu at sinabing, kilala mo ba kung sino siya? Asawa ng future boss mo. Panipi, Yilan, huwag kang magsalita ng kalokohan. Nagmamadaling pinigilan ni Zhang Ziyu ang kanyang matalik na kaibigan na naglakas loob na magsabi ng kahit ano. Wala pa sa pagitan nila ni Huang Feng, at naglakas loob siyang sabihin iyon. Matapang talaga siya. Kung hindi mo sasabihin, hindi niya tayo papapasukin. Hindi man lang siya tatawag. Bulong ni Yilan kay Zhang Ziyu. Hindi mo pwedeng sabihin na lang. Kapag nalaman ito ni Huang Feng, sobrang nakakahiya, reklamo ni Zhang Ziyu. Bagamat gusto niya si Huang Feng at handang magkusa na ituloy si Huang Feng, ayaw niyang tingnan siya ng masama. Para bang sinisiraan siya nito? Ayos lang, sinabi ni Yilan, kahit na malaman ito ni Huang Feng, hindi siya masyadong mag-iisip. Napakaganda mo, malamang nalihim siyang ipagmalaki sa iyo. Tumingin ang receptionist kay Zhang Ziyu nang may kainahinala. Kailangan niyang aminin na talagang maganda si Zhang Ziyu. Siya ay mas maganda kaysa sa marami sa mga babaeng bituin sa kanilang kumpanya. Bukod dito, siya ay matangkad at maganda ang pangangatawan. Posibleng girlfriend siya ng amo. Gayunpaman, hindi pa niya nakita si Zhang Ziyu dati, ni hindi niya narinig na binanggit ang pagkakaroon ni Zhang Ziyu. Kaya naman, may mga pagdududa pa rin siya sa kanyang puso. You just need to make a call. Hindi ka namin pipilitin na papasukin kami. Sabi ni Yilan nang makitang nag-alinlangan ang kabilang partido. Sige, maghintay sandali. Kung tumawag siya sa telepono, hindi ito magiging problema. Kung talagang girlfriend ng amo ang kabilang partido at diretsahang tinanggihan niya ito, magkakaproblema siya. Last time, hindi siya sinisi ng amo. Pero baka wala sa puso ng lady boss ang amo. Kaya, kinuha ng receptionist ang telepono at tinawagan ang opisina ni Huang Feng. Ang tawag ay sinagot ng sekretarya ni Huang Feng. Sa katunayan, kahit na hindi madalas pumunta rito si Huang Feng, mayroon pa rin siyang sariling sekretarya. Gayunpaman, ang sekretarya na ito ay karaniwang namamahala sa iba pang mga bagay, kaya walang maraming pagkakataon para sa kanya na magtrabaho para kay Huang Feng. Pasensya na kayong dalawa, wala si boss. Matapos ibaba ng receptionist ang telepono, humingi siya ng tawad kina Zhang Ziyu at Yilan. Wala dito, bahagyang natigilan si Zhang Ziyu. Hindi niya inaasahan ang ganoong resulta. Oo, hindi dumating si boss sa kumpanya ngayon. Sabi ng receptionist. So parang ganon. Medyo nadismaya si Zhang Ziyu. Salamat. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Zhang Ziyu at naghanda na umalis kasama si Yilan. Teka, sa sandaling ito, biglang may boses na tumawag sa kanilang dalawa. Tumingin sina Zhang Ziyu at Yilan sa taong dumating at hindi siguradong nagtanong, tinatawag mo ba kami? Punong Zing. Nang makita ng receptionist ang taong dumating ay mabilis niya itong binati. Ang taong dumating ay si Zing Shuai. Nang dumaan siya, narinig niyang may naghahanap kay Huang Feng. Sa unang tingin, dalawang magagandang babae ito, lalo na ang mas matangkad. Hindi lamang siya maganda,
ngunit mayroon din siyang napaka-eleganteng ugali. Siya marahil ang nagsabi na siya ang kasintahan ni Huang Feng. Tama, tinatawagan kita. Sinabi ni Zheng Shuai sa kanilang dalawa, hinahanap mo ba si Huang Feng? Hindi kilala ni na Zhang Zaiyo at Yilan si Zheng Shuai. Gayunpaman, ngayon lang siya tinawag ng receptionist na Chief Zheng. Malinaw, dapat din siyang maging isang mataas na ranggo na miyembro ng Time and Space Entertainment. Kung gayon, dapat niyang kilalanin si Huang Feng. Oo, alam mo ba kung nasaan siya? Tanong ni Zhang Zaiyo. Hindi ko alam. Unpredictable ang kinaroroonan ng lalaking iyon. Sabi ni Zheng Shuai, nagsasabi siya ng totoo. Alam din niya na may ilang industriya si Huang Feng. Sa makatuwid, hindi alam ni Zheng Shuai kung saan lilito si Huang Feng araw-araw. Paminsan-minsan lang pumunta rito si Huang Feng. Oh, si Zhang Zaiyo at Yilan ay medyo nadismaya. Isa pa, baka may business trip siya this few days. Hindi mo na kailangan pumunta dito para hanapin siya. Kung saan siya pupunta, hindi ko rin alam. Sabi ni Zheng Shuai, Kabanata 1575. Ang dahilan kung bakit sinabi ito ni Zheng Shuai kina Zhang Zaiyo at Zhang Zaiyo ay dahil ayaw niyang maling ruta ang kanilang tahakin. Alam ni Zheng Shuai na maraming babae si Huang Feng. Naisip niya na si Zhang Zaiyo ay isa ring babae na kinabit ni Huang Feng sa labas. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi niya ito nahawakan ng maayos at dumating sila sa kumpanya. Kaya naman, gusto niyang paalisan ang 2 taong ito. At the same time, ayaw niyang pumunta sila rito. Business trip. Gaano katagal? Tanong ni Zhang Zaiyo. Hindi niya inaasahan na hindi lang niya makikita si Huang Feng ngayon, ngunit hindi rin niya ito makikita sa loob ng ilang panahon. This is hard to say. That guy has a lot of things to do. Walang nakakaalam kung kailan siya babalik. Sabi ni Zheng Shuai. Oh, salamat. Sabi ni Zhang Zaiyo na puno ng disappointment ang mukha. Pagkatapos noon, umalis na siya kasama si Yilan. Huang Feng, marunong ka talagang mangakit ng mga romantikong utang. Hindi ka makakalimutan ni Ning Xuang. Dito, isang magandang babae ang nagkusa na puntahan ka. Ang swerte mo talaga sa mga babae. Ungol ni Zheng Shuai habang nakatingin sa likuran ni na Zhang Zaiyo at Yilan. Pagkatapos noon ay tumalikod na siya at bumalik sa kanyang opisina. Gayunpaman, nagpadala pa rin siya ng mensahe kay Huang Feng para hayaan siyang maging handa. Malinaw, mula sa pananaw ni Zheng Shuai, iniiwan siya ni Huang Feng. Ngayong may kumakatok sa kanyang pinto, gusto niyang paalalahanan si Huang Feng na maging handa ng maaga. Kung mahuli siya isang araw, nakakahiya. Sa kabilang banda, nang matanggap ni Huang Feng ang mensahe ni Zheng Shuai, nalilito pa rin siya. Hindi niya alam kung sino ang tinutukoy niya. Kailan niya iniwan ang isang tao? Wala iyon. Gayunpaman, nang makita niyang binanggit ni Zheng Shuai ang pangalang Zhang Zaiyo, naunawaan ni Huang Feng kung sino iyon. Kung hindi, akalain niyang si Wang Tongtong ang pumunta. Pagkatapos ng lahat, dumiretso si Wang Tongtong sa kumpanya ni Su Yamo at sa paaralan ni Zhu Zaiyo. Hindi katakataka na muli niyang natagpuan ang kanyang kumpanya. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Huang Feng na ang taong naghanap sa kanya ay talagang si Zhang Zaiyo. Binigyan ni Zhang Zaiyo si Huang Feng ng impresyon na siya ang uri na madaling mahiya. Bagamat hindi siya masyadong introvert, ang ganitong uri ng tao na hinanap siya at nagsabing siya ang Lady Boss, ay medyo nakakagulat pa rin sa opinyon ni Huang Feng. Gayunpaman, hindi alam ni Huang Feng kung paano sasabihin kay Zhang Zaiyo na hindi niya ito nakontak sa loob ng napakaraming araw. Kung tutuusin, halatang-halata na ang ibig niyang sabihin. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Huang Feng na talagang hindi sinasadya ni Zhang Zaiyo na sumuko. Para sa pagpupursage ni Zhang Zaiyo, halatang hindi siya pakikitunguhan ni Huang Feng tulad ng pagtrato niya kay Wang Tongtong. Si Wang Tongtong ay dahil alam niya kung anong klaseng tao siya. Si Zhang Zaiyo ay malinaw na hindi katulad ng uri ng tao ni Wang Tongtong. Sa makatuwid, ito ay naging mas mahirap para kay Huang Feng. Maaari bang tanggapin ko siya? Naisip ni Huang Feng sa kanyang puso. Sa huli, nagpasya si Huang Feng na maghintay hanggang sa bumalik siya mula sa Nihan. Sa kabilang panig, iniwan ni na Zhang Zaiyo at Yilan ang Space-Time Entertainment na may pagkabigo. Yilan, sa tingin mo ba nasa loob si Huang Feng, pero ayaw niya akong makita, kaya hinayaan niyang sabihin iyon ng mga tao? Tanong ni Zhang Zaiyo. Sa tingin ko hindi. Si Yilan ay hindi masyadong sigurado.
Mukhang hindi ordinaryong tao ang syota mo. Marami siyang negosyo at maraming bagay na pinagkakaabalahan. Normal na normal iyon. Naisip ito ni Zhang Ziyo at naramdaman niyang may katuturan ito. Sa kanyang opinyon, tiyak na matagumpay na tao si Huang Feng, kaya dapat ay marami siyang dapat gawin. Normal lang na wala siya sa kumpanya. Naisip pa ni Zhang Ziyo na sa panahong ito, hindi tumugon si Huang Feng sa kanyang mensahe. Hindi kaya marami siyang dapat gawin at walang masyadong libreng oras, kaya hindi siya nag-reply sa mensahe nito. Sa pag-iisip nito, agad na bumuti ang mood ni Zhang Ziyo. Hinawakan niya ang kamay ni Yilan at sinabing, "Halika, samahan mo akong mag-shopping. Hindi ka ba lilipad sa Nihan bukas? Hindi ba mas kawili-wiling mag-shopping doon?" Sabi ni Yilan. "Ayokong mag-shopping doon." Sinabi ni Zhang Ziyo, "Hindi mo alam. Noong huling pagpunta ko doon, maraming tao ang nakatingin sa akin sa ganoong klase ng mga mata. It made me very uncomfortable. May mga tao pang ang nag-request ng ganyan sa harap ko. Nakakadiri talaga." Si Zhang Ziyo ay walang magandang impresyon kay Nihan. Kanina pa siya lumipad doon, at doon din siya namili. Gayunpaman, may mga lumapit sa kanya at nagtanong pa ng presyo na para bang siya ay isang patutot, kaya hindi siya komportable. Pagkatapos nito, kahit na pumunta siya sa Nihan, karaniwang hindi siya aalis ng hotel. Ganyan ang mga tao sa bansang iyon, ani Yilan. Pagkatapos, naglakad silang dalawa at nagkwentuhan, na nag-alis ng labis na depresyon nang hindi makita si Huang Feng. Nakahanda na rin sina Huang Feng at Bai Xiaoro na pumunta sa Nihan bukas. Medyo nalungkot si Huang Feng dahil hindi niya magawang samahan sina Lu Zuan at Ning Wushuang. Sa kabutihang palad, ang dalawang babae ay napakabait at hindi sinisisi si Huang Feng. Bilang karagdagan, ang tanging bagay na kailangan nilang gawin sa panahong ito ay maging pamilyar sa bagong kapaligiran. Magagawa nila ito ng mag-isa, at makakatulong si Suyamo at ang iba pang mga babae. Hindi kailangan ni Huang Feng na kasama sila sa lahat ng oras. After resting for more than a month, I finally have a task again. Kapag hindi ko na uulitin, magiging kalawangin ang mga buto ko. Medyo exaggerated na sabi ni Monkey nang makita niya sina Chihai at Monkey sa airport. Ang paglalakbay na ito sa Nihan ay pangunahin para kay Huang Feng, Bai Xiaoro, Chihai, at Monkey. Yung iba naman sa grupo, dahil late na sila nakauwi galing Africa, nagbabakasyon pa sila kaya hindi sila pumasok. Gayunpaman, sapat na si Huang Feng at ang tatlo pa. Mahigit isang buwan nang bumalik sina Monkey at Chihai. Bagamat matagal na silang nagpapagaling, marami pa rin silang pahinga. "Kamusta ang mga sugat mo?" tanong ni Huang Feng. "Matagal na silang gumaling," sabi ni Monkey habang ginagalaw niya ang kanyang mga kamay at paa. "Kanina mo pa gustong pumunta sa isang gawain. Bakit ang sigla mo ngayon?" Nakangiting sabi ni Huang Feng. "Iyon ay dahil hindi ako nakapagpahinga noon. Ngayon na mayroon akong sapat na pahinga, syempre gusto kong pumunta sa isang gawain at mag-ehersisyo," sabi ni Monkey. Pagkatapos, tumingin siya kay Bai Xiaoro sa tabi niya at bumulong kay Huang Feng. "Bukod dito, ang lugar kung saan isasagawa ang gawain ay ang Nihan. Paraiso iyon ng isang tao. Paano ko ito mapapalampas?" Ahem, si Bai Xiaoro ay umubo ng 2 beses. Agad na tumahimik si Unggoy at walang lakas ng loob na magsalita. Nakakatawa si Huang Feng at sinabi niya kay Monkey, "So, nakapunta ka na doon dati?" "Paano ako? Disiplina, disiplina." Seryosong sabi ni Unggoy. Hindi alam ni Huang Feng kung nagsasabi siya ng totoo dahil narito si Bai Xiaoro, kaya sinabi niya ito. Inilibot ni Bai Xiaoro ang kanyang mga mata kay Huang Feng. Hindi siya nag-aalala na susundan ni Huang Feng si Monkey para gumawa ng masama. Kung tutuusin, maraming babae si Huang Feng sa paligid niya, at lahat sila ay napakaganda. Hindi na kailangang lumabas at hanapin ang mga babaeng iyon. Bilang karagdagan, nasa tabi niya ito. Si Huang Feng ay mas malamang na hindi makatagpo ng kasiyahan. Maayos na nakasakay sa eroplano ang lahat. Gayunpaman, ang hindi alam ni Huang Feng ay may 2 kakilala sa eroplano sa likod nila. Ang isa ay si Qiuning Shuang, na lumabas para magpahinga at alamin ang kanyang iniisip. Ang isa pa ay si Zhang Ziyo, nakakapalat lang ng ruta ng paglipad. Nasa iisang eroplano ang 2 babae. Ang pinagkaiba ay ang isa ay pasahero at ang isa ay stewardess.
Ang parehong bagay ay pareho silang magagandang babae, na umaakit sa atensyon ng maraming mga lalaking pasahero sa eroplano. Malinaw na hindi magkakilala sina Zhang Ziyo at Qiu Ningxuang, kaya walang komunikasyon. Halatang hindi alam ng dalawa na mayroon silang karaniwang kakilala, si Huang Feng. Bukod dito, nagkaroon sila ng hindi mapaghihiwalay na relasyon ni Huang Feng. Ni Han, sasama na ako. Pagkababa ng eroplano, sumigaw si Monkey na parang kalalabas lang sa kulungan. Hinaan mo ang boses mo. Hindi ka ba nahihiya? Mapang-asar na sabi ni Chi-Hai. Sure enough, maraming pasahero ang tumingin kay Monkey na may panghahamak. Maraming Chinese ang pumunta sa ni Han, kaya hindi nakakapagtaka na naiintindihan nila ang inchik ni Monkey. Sa kanilang opinyon, si Unggoy ay dapat na isang bansang bumpkin na unang beses na pumunta sa ibang bansa at hindi pa nakita ang mundo. Walang pakialam si Unggoy at sinabing, anong kinatatakutan mo? Sumisigaw ako. Anong kinalaman nito sa kanila? Okay, mas mahalaga ang negosyo. Sabi ni Bai Xiaoro at nanguna sa paglalakad palabas. Agad naging masunurin si Unggoy. Gayunpaman, lihim siyang lumakad papunta kay Huang Feng at nagtanong, Brother Huang, paano mo napasuko ang malamig na mukha na reyna? Sabihin mo sa akin ang tungkol dito. Panipi, kahit na si Monkey ay mas matanda kay Huang Feng, hinangaan niya ang husay ni Huang Feng. Sa makatuwid, karaniwan niyang tinatawag si Huang Feng na kapatid na Huang at hindi niya naramdaman na may mali dito. Siyempre, ang paghanga ni Monkey kay Huang Feng ay hindi lamang dahil sa mga kakayahan ni Huang Feng, kundi dahil nagawang mapasuko ni Huang Feng si Bai Xiaoro. Bagamat walang inamin ang dalawa, hindi naniniwala si Monkey na mali siya. You have to ask your team leader. She was the one who pursued me. Walang kahihiyang nagyabang si Huang Feng, puno ng ngiti ang kanyang mukha. Hindi niya itinanggi ang bagay sa pagitan nila ni Bai Xiaoro. Sa kanyang opinyon, hindi na kailangan. Wala siyang pakialam, at walang pakialam si Bai Xiaoro kung malaman ito ng iba. Kuya Huang, ang galing mo. Nag-thumbs up si Unggoy kay Huang Feng. Sa pagkakataong ito, kahit si Chi-Hai ay tumingin kay Huang Feng nang may paghanga. Sino ang hindi nakakaalam na maganda si Bai Xiaoro mula sa National Security Agency, ngunit masyadong malamig. Mahirap mapalapit sa kanya, habulin pa siya. Hindi nila inaasahan na masusupol siya ni Huang Feng. Si Bai Xiaoro, na nasa harap, ay talagang narinig ang pag-uusap ni Huang Feng at Monkey. Gayunpaman, bagamat medyo namumula ang kanyang mukha, wala siyang balak na tumanggi at dumiretso sa unahan. Hindi nagtagal, nakarating na ang lahat sa hotel na nakabok ng maaga. Sa pagkakataong ito, hindi man lang naiwasan ni Huang Feng at Bai Xiaoro ang paghihinala at direktang nagbook ng kwarto. Si Monkey at Chi-Hai ay nasa iisang kwarto. Sa puntong ito, si Monkey at Chi-Hai ay lubos na nakatitiyak na sina Huang Feng at Bai Xiaoro ay talagang nasa ganoong uri ng relasyon. Bagamat nahulaan na nila noon, laking gulat pa rin nila matapos itong makumpirma. Si Bai Xiaoro iyon. Maraming tao ang nagnanasa sa kanya, ngunit walang paraan upang mapalapit sa kanya. Ngayong nakuha na siya, may isip na ang gulat sa kanilang mga puso. Kabanata 1576. Mukhang gulat na gulat ang mga ekspresyon nila ngayon lang. Sa silid, nakangiting sinabi ni Huang Feng kay Bai Xiaoro, huwag mo silang pansinin. Sabi ni Bai Xiaoro na medyo namumula ang mukha. Sa kabutihang palad, siya ang uri ng tao na hindi gaanong pinapansin ang mga opinyon ng ibang tao. Kung hindi, mapapahiya siyang magbukas ng silid kasama si Huang Feng sa harap ng kanyang mga nasasakupan. Nabalitaan ko mula kay Monkey na maraming tao sa National Security Agency ang humahabol sa iyo. Marami ring mga young master sa kabisera na may parehong ideya, sabi ni Huang Feng. Lahat sila boring na tao. Huwag mo na silang pansinin. Sabi ni Bai Xiaoro, wala siyang kahit kititing na magandang ugali sa mga taong iyon. Baka hindi na niya maalala ang mga pangalan nila. Kung alam ng mga taong iyon, ito ay magiging lubhang kawili-wili. Naunawaan din ni Huang Feng ang karakter ni Bai Xiaoro. Alam niyang totoo ang sinabi nito. Nag-aalala lang siya sa mga taong pinapahalagahan niya. Kung ano ang iniisip ng ibang tao, wala siyang pakialam. Yung mga taong may gusto sa kanya, wala siyang pakialam. Magpahinga muna tayo saglit. Lalabas tayo mamayang gabi, sinabi ni Huang Feng kay Bai Xiaoro.
Sinabi ni Bai Xiaoro, sa pagkakataong ito ay nagpunta tayo dito higit sa lahat para lumaban sa ninja organization. Sa gabi, tutuklasan muna natin ang paligid. Si Huang Feng at ang iba pa ay walang tiyak na misyon sa Nihan sa pagkakataong ito. Sa madaling salita, ito ay pumatay ng mga tao. Nagdulot ng trahedya ang mga ninja sa amusement park sa Jiangzhou noon, kaya talagang gusto nilang maghiganti. Bilang karagdagan, ang mga miyembro ng National Security Agency ay natalo dito. Bagamat walang namatay, marami sa kanila ang nasugatan, kaya kinailangan nilang maghiganti. Para sa simpleng pagpatay, nadama ni Huang Feng na ito ay mas simple. Marami siyang paraan para pumatay ng tao. Sa pagkakataong ito, hindi ito para maghanap ng isang bagay o para protektahan ang isang bagay. Kung ito ay pagpatay lamang ng mga tao, ito ay medyo simple. Siyempre, bago yun, intindihin muna nila ang paligid. Nagpahinga silang apat sa kani-kanilang kwarto. Nang oras na ng hapunan, sabay-sabay na kumain ang lahat at pumunta sa target na lokasyon. Ang pagkakaroon ng ninja organization ay maaaring mukhang misteryoso sa mga ordinaryong tao, ngunit para kay Bai Xiaoro at sa iba pa, hindi ito isang malaking bagay. Katulad ng National Security Agency, maaaring hindi ito narinig ng mga ordinaryong tao, ngunit alam ng mga nakatataas sa bansa at ng mga katapat sa mga dayuhang organisasyon kung nasaan ang National Security Agency. Tulad ng kung paano pumunta si Huang Feng sa punong tanggapan ng Red Hat, hindi ito isang malaking sikreto. Napakayaman ng nightlife dito. Ang apat na grupo ni Huang Feng ay mukhang ordinaryong turista habang naglalakad sila sa mga lansangan. Napatingin si Unggoy sa mga taong naglalakad sa paligid niya habang nagsasalita. Siya, oo, sinong mag-aakala na ang ninja organization ang magtatayo ng kanilang headquarters sa naturang downtown area. Sabi din ni Chi Hai, maging ito ay ang National Security Agency, ang Red Hat Organization ng Estados Unidos, o ilang espesyal na organisasyon sa ibang mga bansa, ang kanilang punong tanggapan ay nasa medyo tahimik at liblib na mga lugar. Ang nakapalibot na lugar ay naging teritoryo din nila. Ang mga ordinaryong tao ay hindi pinayagang lumapit sa kanila ng basta-basta. Maganda ang ninja organization na ito. Direkta nilang itinayo ang kanilang punong tanggapan sa lugar ng bayan. May mga tao sa paligid nila. May mga Hapon at dayuhang turista. Hindi sila nag-alala. Marahil sila ay lubos na nagtitiwala sa kanilang kakayahang maging invisible. Unggoy, tumingin ka sa malayo. Huwag mo lang tingnan ang mga kagandahan, sabi ni Bai Xiaoro. Umiwas ng tingin si Unggoy, ngunit sinabi niya, paano ako, pinuno ng pangkat, nagawa mo akong mali. Pinagmamasdan ko ang kapaligiran dito. Direktang sinabi ni Bai Xiaoro, hati tayo sa dalawang grupo at kumilos ng hiwalay. Pagkatapos nito, babalik tayo sa hotel at ibubuod ang sitwasyon. Okay, mabilis na sabi ni Unggoy. Sabik siyang mahiwalay kay Bai Xiaoro. Sa ganoong paraan, magkakaroon siya ng higit na kalayaan sa paglipat. Siyempre, tiyak na hindi makakalimutan ni Monkey ang kanyang misyon. Kung tungkol sa pagtingin sa mga dilag, ito rin ay isang paraan upang mapagmasdan ang kapaligiran. Si Huang Feng at Bai Xiaoro ay parang ordinaryong mag-asawa. Habang tinitingnan ng mga tindahan sa paligid, nagkukwentuhan sila. Gayunpaman, ang nilalaman ng chat ay walang gaanong kinalaman sa nakapalibot na tanawin sa gabi. Tignan mo yung mga guard sa pinto. Parang ordinaryong tao lang sila. Tiningnan ni Huang Feng ang gusali na hindi naiiba sa isang ordinaryong gusali at sinabi. Sinong mag-aakalang nasa gusaling ito ang headquarters ng ninja organization? Well, ordinaryong security guard lang sila. Pananagutan lang nila ang pagpigil sa ilang ordinaryong tao. Malinaw na mas alam ni Bai Xiaoro ang tungkol sa sitwasyon, gayunpaman, kung may gustong pumasok, sasalakayin sila ng mga ninja kapag pumasok sila. At saka, sa ibabaw, walang tao sa loob, ngunit sa totoo lang, maraming nakatagong tao. Ang impormasyon ni Bai Xiaoro ay nakuha ng National Security Agency. At the same time, natalo din ang team na nakapasok dito dati matapos makapasok. Sa ibabaw, walang laman ang buong hall, pero pagpasok nila, inatake sila ng maraming tao sa paligid nila. Buti na lang at maaga nilang nalaman at nakatakas. Kung hindi, doon sila namatay. May isang bagay na espesyal sa pagiging invisibility ng mga taong iyon, sabi ni Huang Feng.
Naalala niya ang hitsura ng mga ninja na iyon noong sila ay hindi nakikita. Kahit na ang mga taong iyon ay may maraming mga pagkukulang sa kanyang mga mata, hindi madali para sa mga ordinaryong tao na hanapin sila. Pagkatapos ng lahat, ang mga ito ay napakahusay sa paggamit ng nakapaligid na kapaligiran upang itago ang kanilang sarili. Sa oras na iyon, siya ay nasa estado din ng pagka-invisibility at maingat na pinagmamasdan ang mga ito. Kung nagmamadali siya, mahihirapan siyang hanapin ang mga ito. Kaya, dapat tayong mag-ingat sa misyon na ito. Kailangan lang natin silang bigyan ng counter-attacks at ipaalam sa kanila na tayong mga inchik ay hindi ganoon kadaling guluhin. Hindi na kailangang ipagsapalaran ang ating buhay dito. Tutal, ito ang kanilang teritoryo. Sabi ni Bai Xiaoro, ang mga ninja ay magaling sa sneak attacks. Kasabay nito, ito ang teritoryo ng kabilang partido. Ang kabilang partido ay mas pamilyar sa lugar na ito at maaaring mahinahong gamitin ang nakapalibot na kapaligiran upang itago ang kanilang mga sarili. Napaka-disadvantageous nito para sa kanila. At dahil nadiskubre ni Huangfang ang mga ninja na iyon, sa pagkakataong ito ay tiyak na pupunta si Huangfang. Kaya naman paulit-ulit siyang binalaan ni Bai Xiaoro. Alam ko, huwag kang mag-alala, sabi ni Huangfang. Marami pa siyang paraan para makapagligtas ng buhay. Kahit sa teritoryo ng kabilang partido, hindi masyadong nag-aalala si Huangfang. Pupunta ako sa banyo. Pagkatapos nilang maglakad-lakad saglit, sinabi ni Bai Xiaoro kay Huangfang. Tumugon si Huangfang. Pagkaalis ni Bai Xiaoro, nag-iisa si Huangfang na tumingin sa paligid. Sa kasalukuyan, alam niyang pag-aari ng ninja organization ang gusaling nasa harapan niya. Gayunpaman, hindi siya sigurado kung ang iba pang mga gusali ay kabilang sa ninja organization. Habang nakatingin si Huangfang sa paligid, isang batang babae na nakauniporme ng paaralan ang tumayo sa tapat ni Huangfang at nagtanong, "Sir, kailangan mo ba ng serbisyo?" Kabanata 1577. Tumingin si Huangfang sa batang babae sa kanyang harapan na tila mga 20 taong gulang, ngunit siya ay may mapagmataas na figure. Bahagya siyang natigilan, hindi dahil nabigla siya sa kagandahan ng kabilang partido. Bagamat napakaganda ng kabilang partido, kadalasang nakikita ni Huangfang ang maraming magagandang babae, kaya natural na hindi karaniwan ang kanyang pagtutol. Natigilan si Huangfang dahil noong nasa kalsada na siya, narinig niyang sinabi ni Monkey na paraiso ito ng lalaki, ngunit hindi inaasahan ni Huangfang na mahahampas siya ng magandang babae pagdating niya rito. Siyempre, naiintindihan din ni Huangfang ang kahulugan ng mga salita ng kabilang partido. Hindi ito maaaring makatulong. Maraming sinabi si Monkey habang nasa daan, ngunit nakikita rin ni Huangfang na madaldal lang si Monkey. Kung tutuusin, malamang hindi pa siya nakapunta doon. Hindi na kailangan, salamat, sabi ni Huangfang. Sir, mura lang ako, at napakaganda ng serbisyo. Hindi sinasadya ng babae na sumuko at sinubukan pa ring irekomenda ang sarili kay Huangfang. Habang nagsasalita siya, dahan daw ang lumapit ang babae kay Huangfang, gustong ipakita ang kanyang mapagmataas na figure kay Huangfang. Sa katunayan, kahit na hindi lumapit ang babae kay Huangfang, makikita ni Huangfang ang kanyang mapagmataas na figure. Siya ay may ganong figure sa murang edad. Hindi niya alam kung natural ba iyon o artificial mamaya. Naramdaman ni Huangfang na naligaw siya ng Monkey. Ang kanyang mga iniisip ay hindi malusog. Well, si Monkey ang nagligaw sa kanya. Wala itong kinalaman sa kanya. Habang si Huangfang ay nag-iisip ng walang kaparirikan, at sa parehong oras, siya ay bahagyang ipinagmamalaki ng kanyang romantikong pagtatagpo. Bigla siyang nakakita ng malamig na liwanag sa gilid ng kanyang mga mata. Sumilay ang malamig na liwanag mula sa kamay ng dalagang nasa harapan niya. Walang oras si Huangfang para isipin ito. Bigla niyang iniunat ang kanang kamay at hinawakan ang pulso ng kabilang partido. Doon, nakita ni Huangfang ang isang itim na punyal na may malamig na ilaw dito. Biglang nagbago ang mukha ni Huangfang. Parang hindi romantic encounter ang na-encounter niya ngayong gabi, kundi isang romantic disaster. Isang romantikong sakuna na maaaring kumitil sa kanyang buhay. Hindi ka ba magpapaliwanag? Dahil sa storage box, napakataas pa rin ang kahusayan ni Huangfang sa Japanese. Wala siyang problema sa pakikipag-usap ng normal sa mga Japanese. Hehe, sa sandaling ito, hindi na kasing linas ng dati ang mukha ng dalaga.
Sa halip, siya ay parang isang magandang ahas, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa isang mapanganib na liwanag. Pinahihit ng babae ang kanyang katawan at talagang kumawala sa kamay ni Huang Feng. Dahil dito, bahagyang natigilan si Huang Feng. Sa pangkalahatan, kapag kinokontrol niya ang isang tao, napakahirap para sa kabilang partido na kumawala. Gayunpaman, ginawa talaga ito ng babaeng nasa harapan niya. Hindi lamang iyon, pagkatapos na makatakas ang batang babae mula sa kontrol ni Huang Feng, tumingin siya ng malalim sa mga mata ni Huang Feng at pagkatapos ay nawala sa harap ni Huang Feng, na parang hindi siya nagpakita. Ninja, ang kaisipang ito ay lumitaw sa isip ni Huang Feng. Biglang nawala ang babae. Obviously, hindi siya ordinaryong tao. Ngayong nasa nihan na siya at nasa labas ng ninja organization, hindi maiwasan ni Huang Feng na mag-isip ng ganoon. Anong mali? Dumating ang boses ni Bai Xiaoro. Pagkabalik niya, nakita niyang parang natulala si Huang Feng, kaya nag-aalinlangan siyang nagtanong. Mukhang na-expose kami, sabi ni Huang Feng na may mapait na ngiti. Pagkatapos, ikinwento niya ang nangyari. Medyo naging seryoso ang mukha ni Bai Xiaoro, ayon sa sinabi mo, maaaring nalantad na tayo. Tumango si Huang Feng at pagkatapos ay nagsabi, tingnan natin kung ano ang kalagayan ni Monkey at Chi Hai. Tumugon si Bai Xiaoro at pagkatapos ay nakipag-ugnayan kay Monkey at Chi Hai. Wala namang sitwasyon doon for the time being, pero sinabi ko na sa kanila na magpapansin. Sabi ni Bai Xiaoro. Tumango si Huang Feng at sinabing, mukhang hindi magiging ganoon kadali ang bagay na ito. Bumalik muna tayo. Okay, walang opinyon si Bai Xiaoro. Naniniwala siya sa paghatol ni Huang Feng. Dapat ay isang ninja ang babae ngayon, at maaaring siya na ang na-target niya ngayon. Si Huang Feng at Bai Xiaoro ay bumalik sa hotel. Sa kabilang banda, pinili din ni Chi Hai at Monkey na bumalik. Halos tapos na ang sitwasyon dito. Pagkatapos bumalik sa hotel, sinabi ni Huang Feng kina Chi Hai at Monkey ang nangyari sa kanya, para mas maging mapagmatsyag sila. Buti na lang at na-encounter mo ang ganitong sitwasyon. Kung si Unggoy, sa tingin ko ay nabighani siya sa kabilang partido. Natatakot ako na napatay siya nang hindi alam, sabi ni Chi Hai. Ganoon na ba ako ka-unbearable? Parang hindi pa ako nakakita ng kagandahan, sabi ni Unggoy na hindi nasisiyahan. Okay, let's get down to business. Sinabi ni Bai Xiaoro, ayon sa sinabi ni Huang Feng, maaaring nalantad na tayo. At ang babaeng iyon noon ay maaaring dumating para subukan tayo. Kaya lang, hindi siya nagtagumpay. Sa tingin ko ay nasa ilalim na tayo ng surveillance ng kabilang partido. Tumango ang tatlo, lalo na si Huang Feng. Personal niya itong naranasan at naniwala sa kanyang paghatol. Naramdaman niya ang aura ng ninja mula kanina sa babaeng iyon. Sila ay dapat na parehong uri ng mga tao. Mag-iingat ka sa pagpapahinga mo ngayong gabi. Natatakot akong dumating sila ulit. Paalala ni Huang Feng. Dahil natagpuan na sila ng kabilang partido at alam nilang narito sila para maghanap ng gulo, hindi katakataka na gagawa sila ng maaga. Naiintindihan. Tumango naman ang iba. Ngayong nasa teritoryo na sila ng kabilang partido, kailangang mag-ingat. Kahit na hindi sila mahanap ng kabilang partido, hindi sila maaaring maging pabaya. Sa kabilang banda, ang babaeng nagkusa na makipag-usap kay Huang Feng ay nakarating na sa isang opisina sa gusali ng organisasyon ng ninja. Yuriko, kamusta? Nakaupo sa opisina ang isang lalaking may malamig na aura. Ang pares ng malabo na mata na iyon ay palaging nagbibigay sa mga tao ng hindi komportable na pakiramdam, na para silang tinatitigan ng isang makamandag na ahas. Kahit na maraming taon nang nakikipag-ugnayan sa kanya si Yuriko, sa tuwing makikita niya ito, hindi siya komportable sa kanyang puso. Napakakapangyarihan ng inchik na iyon. Nadiskubre niya ako bago pa ako magkaroon ng oras para gumawa ng kahit ano, sagot ni Yuriko. Hindi naman nagpakita ng pagtataka ang lalaking nagtanong kanina. Sa halip, tumango siya at sinabing, ito ay hindi nakakagulat. Ang mga taong iyon ay mula sa Chinese National Security Agency. Ang pinuntahan mo noon ay isang taong nakapasok sa headquarters ng Red Hat sa United States. Naturally, hindi siya isang ordinaryong tao. Hindi nakakagulat na matuklasan kanya ng maaga. Kung narito si Huang Feng, labis siyang magugulat. Hindi niya akalaing makikilala siya ng mga tao rito. Gayunpaman, hindi ito nakakagulat.
Pagkatapos ng lahat, si Huang Feng ay nakagawa na ng maraming malalaking bagay noon. Bagamat nakabalat kayo siya noong panahong iyon, hindi naman incompetent ang mga espesyal na departamento ng iba't ibang bansa. Maaari pa rin nilang imbestigahan ang pagkakakilanlan ni Huang Feng. Kabanata 1578. Siyempre, ang National Security Agency ay hindi ganap na walang proteksyon para kay Huang Feng. Sa makatuwid, ang mga espesyal na organisasyon ng ibang mga bansa ay nakakaalam ng limitadong impormasyon tungkol kay Huang Feng. Ang mga mata ni Yuriko ay kumislap na may kakaibang kulay at sinabing, talaga bang nakapasok siya sa punong tanggapan ng Red Hat na mag-isa? Siyempre, alam niya ang tungkol sa Red Hat. Isa ito sa mga nangungunang espesyal na departamento sa mundo. Kahit ang ninja organization ay hindi nang ahas na maging mayabang. Hindi niya inaasahan na si Huang Feng ay maaaring pumasok sa punong tanggapan ng kabilang partido ng mag-isa. Oo, sabi ng middle-aged na lalaki. Nanlamig pa rin ang mga mata niya, bagaman hindi iniulat ng Red Hat ang bagay na ito sa publiko, hindi ito may tatago sa mata ng maraming tao. Isa ring malaking kahihiyan ang bagay na ito para sa Red Hat organization. Tumango si Yuriko. Sa katunayan, kung ang kanilang punong tanggapan ay sasalakayin lamang ng kabilang partido, ito ay isang malaking kahihiyan. Kahit na ang kanilang punong tanggapan ay maaaring ipasok at ilabas ayon sa gusto nila. Anong mukha kaya ang iiwan nila kung ang kabilang partido ay maaaring pumasok at umalis ayon sa gusto nila? Sa pagkakataong ito, dapat nandito sila dahil sa pagsabog na ginawa ng ating organisasyon sa China. The middle-aged man continued, may mga pumunta dito dati at natalo. Hindi ko ini-expect na hindi pa rin sila sumusuko at gusto pa rin pumunta dito. Gusto kong makita kung gaano kalakas ang mga taong iyon sa National Security Agency. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay palaging iniisip na ang kanilang ninja organization ay ang pinakamakapangyarihang espesyal na organisasyon sa mundo. Dahil lamang sa limitasyon ng bilang ng mga tao kaya mas mababa ang kanilang ranggo kaysa sa Red Hat ng United States. Gayunpaman, palagi niyang iniisip na kung pagbabatayan lamang ito sa lakas, tiyak na sila ang may kalamangan. Lalo na sa assassination at infiltration, akala niya wala siyang kalaban-laban. Noong nakaraan, madali nilang natalo ang mga tao mula sa Huaxia National Security Agency, na naging dahilan upang mas kumpiyansa ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Naniniwala siya na walang makakapasok sa kanilang headquarters. Hindi kaya ng Red Hat ng United States, at hindi rin kaya ng Huaxia National Security Agency. Kaya naman, matapos malaman na narito si Huang Feng at ang iba pa, hinayaan niya si Yuriko at subukan sila. Noong una, gusto niyang turuan ni Yuriko ng leksyon sina Chi-Hai at Monkey. Gayunpaman, halatang mas interesado si Yuriko kay Huang Feng, kaya binago niya ang target. Gayunpaman, sa pananaw ng nasa katanghaliang gulang na ito, hindi mahalaga kung binago ang target. Kung tungkol kay Huang Feng na matuklasan ng maaga ang pagpatay kay Yuriko, hindi ito kakaiba. Kung si Huang Feng ay walang anumang mga kasanayan, ito ay magiging kakaiba. Ang isang tao na maaaring pumasok sa punong tanggapan ng Red Hat ng mag-isa, paanong hindi siya magkakaroon ng ilang mga kasanayan? Malinaw, walang naniniwala dito. Gayunpaman, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay walang nikititing na takot kahit na si Huang Feng ay napakalakas. Ang ninja ay may sariling mga espesyal na kasanayan. Kahit na makapasok si Huang Feng sa punong tanggapan ng Red Hat ng mag-isa, imposible para sa kanya na kumilos ng masama sa kanilang teritoryo. Sa pagkakataong ito, hindi ko nahahayaang makabalik ng madali itong mga Chinese. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay medyo hindi nasisiyahan na hindi niya kayang patayin ang mga tao mula sa Chinese National Security Agency. Sa pagkakataong ito, gusto niyang lubusang patayin si Huang Feng at ang iba pa. Nais niyang ipaalam sa mga tao mula sa ibang mga bansa na ang kanyang organisasyong ninja ay mas makapangyarihan kaysa sa Red Hat. Papasukin mo si Kamida at ang iba pa. I want you to officially meet those Chinese people tonight. Sabi ng middle-aged na lalaki. Hoy! Tumango si Yuriko. Pagkatapos noon, tinanggap niya ang utos at umalis. Hindi nagtagal, bumalik siya muli, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa. Pumasok siya kasama ang ilang tao.
Sa kabilang panig, pagkabalik ni Huang Feng at ng iba pa sa hotel, nagtipon sila sa isang silid. Binubuod ng lahat ang sitwasyon na kanilang naobserbahan. Mukhang maganda ang depensa ng ninja headquarters, pero may isa pang mundo sa loob. Masyadong kaunti ang impormasyon na mapapansin natin mula sa labas. Sa wakas ay sinabi ni Bai Xiaoro, sa labas lang talaga sila nakakalakad, hindi nila masyadong alam ang sitwasyon sa loob. Maaari lamang nilang maging pamilyar ang kanilang sarili sa nakapaligid na kapaligiran at maghanda para sa pag-urong mamaya. Hindi nila akalain na kaya nilang ganap na sirain ang organisasyon ng ninja sa kakaunting tao lang, kaya dapat mag-isip sila ng paraan para umatras. Gayunpaman, hindi nila alam ang sitwasyon sa loob, kaya medyo nag-alala sila. Nakalimutan ni Huang Feng na pumasok sa loob dahil sa babaeng iyon. Sa pag-iisip nito, sinabi niya, "Bueno, sa gabi, papasok akong mag-isa upang tingnan." "Kaya mo bang pumunta mag-isa?" Tanong ni Unggoy na may halong pag-aalala. "Walang problema, nakalimutan mo na noong nasa Africa ako, nag-iisang pumasok ako sa maraming tirahan ng mga opisyal, ngunit walang makakahanap sa akin." Tiwalang sabi ni Huang Feng. Hindi alam ni Monkey na maaaring maging invisible si Huang Feng, kaya normal lang sa kanya ang mag-alala. Medyo naiintindihan ni Bai Xiaoro si Huang Feng, kaya nang marinig niya ang mga salita ni Huang Feng, pumayag siya. Sa karagdagan, dahil nahanap na nila tayo, mahirap ay garantiya na wala silang gagawin sa atin. Siguro alam na nila kung saan tayo nakatira, kaya mag-ingat ka ngayong gabi. Sabi ni Bai Xiaoro, "Okay." Tumango ang lahat. Pagkatapos noon, bumalik sina Chihai at Monkey sa kanilang mga silid, naiwan lamang sina Huang Feng at Bai Xiaoro sa silid. "Mag-ingat ka sa pagpasok mo sa gabi." Bagamat alam niyang maaaring maging invisible si Huang Feng, pinaalalahanan pa rin siya ni Bai Xiaoro. Kung tutuusin, yun ang ninja headquarters. Maraming tao ang pwedeng maging invisible. Mahirap tiyakin na mayroon silang ilang paraan upang harapin ito. "Mag-iingat ako. Ikaw, sa kabilang banda, kailangang mag-ingat pagkatapos kong umalis," sabi ni Huang Feng. "Alam ko, huwag kang mag-alala." Nang makitang lumalalim na ang gabi, nagpaalam si Huang Feng kay Bai Xiaoro at umalis na mag-isa sa hotel, patungo sa punong tanggapan ng ninja. Hindi nagtagal pagkaalis ni Huang Feng sa hotel, isang grupo ng mga tao ang pumasok din sa hotel. Kabilang sa kanila si Yuriko, na nakilala noon ni Huang Feng. Namiss ng dalawang side ang isa't isa kaya hindi sila nagkita. Hindi nagtagal ay dumating si Huang Feng sa punong tanggapan ng ninja. Pagkatapos nito, siya ay naging invisible at nagtago sa punong tanggapan ng ninja. Gayunpaman, sa pagkabigo ni Huang Feng, wala siyang nakitang maraming kapaki-pakinabang na bagay sa punong tanggapan ng ninja. Walang laman ang paligid, at walang tao. Parang walang laman ang buong building. Hindi pwede, off-duty ba ang mga ninjas? Bulong ni Huang Feng sa sarili. Kung iisipin, hindi tama. Kahit na off-duty ang mga ninja, dapat may mga naka-duty. Paanong walang tao? Halatang napaka-abnormal nito. Sa oras na ito, biglang nakaramdam si Huang Feng ng bahagyang tunog sa lupa. Tunog iyon ng may naglalakad. Naningkit ang mga mata ni Huang Feng habang nakatingin sa direksyon ng tunog. Doon, nakakita siya ng isang ilusyon na anino. Napakalabo ng anino. Kung hindi titingnang mabuti ni Huang Feng, hindi niya ito makikita. "Sa wakas nahanap na rin kita," sabi ni Huang Feng sa kanyang sarili. Kabanata 1579. Ang malabong anino sa harap ni Huang Feng ay isa na ngayong tao. Sa pag-iisip na ito ang punong tanggapan ng ninja organization, hindi ito mahirap maunawaan. Ang malabong figure na ito ay dapat na miyembro ng ninja organization. Hindi inaasahan ni Huang Feng na talagang kawili-wili ang ninja na ito. Sa kanilang sariling punong tanggapan, sila ay talagang nasa isang estado ng stealth. Talagang hindi sila mahanap ng mga ordinaryong tao. Maaari nitong sanayin ang kanilang kakayahan sa pagnanakaw. Sa kabilang banda, maiiwasan din nito ang mga panganib. Kahit na may pumasok sa punong tanggapan ng ninja organization tulad ni Huang Feng, hindi nila ito mahahanap, at sila ay nasa isang paborebleng posisyon. Kinailangan ding purihin ni Huang Feng ang mga ideya ng mga taong ito. Gayunpaman, nakakalungkot na nakilala pa rin nila siya. Bagamat tumagal ng kaunting pagsisikap, natagpuan pa rin sila ni Huang Feng.
Gayunpaman, napakahirap na hanapin sila ng isa-isa. Pagkatapos ng lahat, kinailangan ni Huang Feng na maging napaka-focus. Ang mga anino na iyon ay masyadong malabo, kaya kahit si Huang Feng ay hindi nang ahas na sabihin na mahahanap niya ang lahat ng ito ng sabay-sabay. Dahil dito, hindi kumilos si Huang Feng sa taong iyon. Pinagmasdan niya ang kabilang partido na unti-unting lumalayo sa kanya. Pumunta siya dito sa pagkakataong ito higit sa lahat para imbestigahan ang sitwasyon dito. Ang kanyang pangunahing gawain ay hindi pumatay, kaya hindi siya gumawa ng anumang bagay na magpapa-alerto sa kaaway. Dahil alam na niya na ang mga ninja dito ay maaaring hindi nakikita, kung gayon ang susunod na bagay ay mas simple. Si Huang Feng ay naglakad pataas at pababa ng gusali upang maunawaan ang istruktura dito. Nahanap na niya ang lahat ng pasukan at labasan. Sa prosesong ito, nakahanap din si Huang Feng ng maraming ninjas ng sunod-sunod. Ang dami talaga, kahit na ang ninjutsu ng mga ninja na ito ay hindi masyadong perpekto, at maaari pa rin silang matagpuan, ang tagal ng kanilang stealth ay mas mahaba kaysa kay Huang Feng. Sa tuwing malapit nang matapos ang stealth skill ni Huang Feng, makakahanap lang siya ng lugar kung saan walang surveillance at walang stealth ninjas. Nagkusa siyang humarap. Pagkatapos, kapag natapos na ang oras ng cooldown, maaari siyang magtago muli at mag-imbestiga. Habang nag-iimbestiga si Huang Feng dito, nakarating na sa hotel si Yuriko at ang iba pa sa kabilang panig. Ang hindi alam ni Huang Feng at ng iba pa ay ang ninja organization ay mayroong maraming ari-arian dito, at ang hotel na tinutuluyan nila ay isa sa kanila. Kaya naman, madaling nakuha ni Yuriko at ng iba pa ang room card sa 2 kwarto ni Huang Feng. Pagkatapos noon, naghati sila sa 2 grupo at sabay na pumasok sa 2 kwarto. Sinota, si Bai Xiaoro sa silid ni Huang Feng ay hindi nagpapahinga. Nag-aalala siya na aatake ang ninja organization ngayong gabi, at hinihintay niyang bumalik si Huang Feng. Kaya lang hindi niya inaasahan na sa halip na hintayin si Huang Feng, mauuna ang mga tao sa ninja organization. Siyempre, hindi nakakagulat na ang mga taong ito ay darating. Ang tanong ni Bai Xiaoro ay walang nakuhang sagot. Binuksan ang pinto ng silid, ngunit wala siyang nakitang pumasok. Gayunpaman, hindi ito nakapagpapahinga sa kanya. Sigurado siyang sarado na ang pinto kanina. Sa kaso ng walang magbubukas nito, talagang imposibleng buksan ito ng mag-isa. Sa makatuwid, dapat itong gawa ng tao. Agad na naisip ni Bai Xiaoro ang ninja organization at biglang itinuon ang kanyang isip. Shua! Biglang narinig ang tunog ng isang bagay na bumabagsak sa hangin. Nang hindi nag-iisip, gamulong si Bai Xiaoro sa lupa. Sa lugar kung saan siya ngayon lang ay may sumulpot na taong nakasuot ng itim. May dagger pa ang kamay ng taong iyon. Ang organisasyong ninja na ito ay medyo kawili-wili. Naniniwala sila sa malamig na mga armas, maliban kung ito ay talagang kinakailangan. Kadalasan, pipiliin nilang gumamit ng malamig na sandata para labanan ang kalaban. Mga espada at punyal ang kanilang pinakakaraniwang sandata, at sa pagkakataong ito, ang kaaway ay gumagamit ng mga punyal. Sumulyap ang taong iyon kay Bai Xiaoro, pagkatapos ay kumislap ang kanyang katawan at muling naglaho sa hangin. Sa oras na ito, biglang naramdaman ni Bai Xiaoro na may panganib sa likod niya. Nagmamadali siyang tumalikod at sumuntok. Tila nataman siya sa hangin, ngunit nataman niya ang isang figure. Tumama ang suntok niya sa palso ng kalaban, at may hawak ding punyal sa kamay ang taong iyon. Mayroong higit sa isang tao. Nanginginig ang puso ni Bai Xiaoro habang nakaramdam siya ng malalim na pakiramdam ng panganib. Inaasahan niya na ang mga tao mula sa organisasyon ng ninja ay darating, ngunit hindi niya inaasahan na sila ay darating ng ganoon kabilis. Bukod dito, napakalakas nila. Lalo na yung stealth ability nila, sakit talaga sa ulo. Wala siyang kakayahan ni Huang Feng, kaya't maaari lamang niyang ipagtanggol. Hindi nakakagulat na ang ibang mga tao mula sa ninja organization ay babalik dito ng walang anumang resulta. Pagod na si Bai Xiaoro sa pakikitungo sa kanila. Ito ay dahil nag-practice siya ng martial arts na ipinagpalit sa kanya ni Huang Feng. Kung hindi, nasugatan siya. Si Unggoy at Shi Hai, na nasa katabi niyang silid, ay nasa napakasamang sitwasyon. Walang choice si Bai Xiaoro kundi ilabas ang kanyang pistol. Anyway, nakalabas na siya, kaya walang dapat ikabahala. Pang!
Nagpaputok si Bai Xiaoro, ngunit hindi niya matamaan ang anumang target. Gayunpaman, hindi siya nasaran ng loob. Alam niyang nasa kwarto niya ang mga iyon. Bagamat hindi niya matukoy ang eksaktong lokasyon ng mga ito, maaari pa rin niyang pagbabantaan sila kahit na hindi niya sila mapatay. Sa wakas, nagbunga ang kanyang mga pagsisikap. Sa wakas ay tumama ang baril ni Bai Xiaoro sa isang ninja. Lumitaw ang ninja mula sa kanyang stealth state. Dumudugo ang kanyang tiyan. Obviously, doon siya binaril. Kung paanong gustong patayin ni Bai Xiaoro ang ninja ng sabay-sabay, bigla siyang nakaramdam ng matinding panganib na bumabalot sa kanya. Wala siyang oras para mag-isip, ni hindi niya maipagpatuloy ang pagbaril. Maaari lamang niyang piliin na magtago sa gilid. Gayunpaman, napakabagal pa rin ng mga galaw ni Bai Xiaoro. Sa tunog ng shua, naputol ang braso niya ng mahabang talam. Agad na umagos ang dugo. Pagkatapos, bago pa siya makapag-react, sinipan na ng kabilang partido ang tiyan niya. Agad siyang lumipad palabas. Bago pa siya mapunta, isang matingkad na talam ang nakatutok sa kanyang leeg. Ang taong may hawak ng talam ay isang magandang babae. Gayunpaman, sa oras na ito, ang kanyang mukha ay puno ng lamig tulad ng isang babaeng osera. Malamig ding tiningnan ni Bai Xiaoro ang kabilang partido. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ang kabilang partido. Sa isang hanay ng mga galaw, napasuko na siya bago pa siya makapag-react. Sobrang so-so lang pala ang mga inchik. Sabi ng babae, dahil nagsasalita siya sa Japanese, hindi maintindihan ni Bai Xiaoro ang kanyang sinasabi. Gayunpaman, sigurado siya na hindi iyon magandang salita. Sa oras na ito, natapos na rin ang laban sa kabilang kwarto. Maswerte si Unggoy at nakatakas talaga. Si Chihai ay hindi gaanong pinalad. Nasuko rin siya tulad ni Bai Xiaoro at naging bilanggo. Kabanata 1580, dalhin mo siya, sabi ni Yuriko nang makitang natapos na rin ang labanan sa kabilang kwarto. Bagamat isang tao ang nakatakas, hindi masyadong pinansin ni Yuriko. Pumunta sila dito sa pagkakataong ito upang subukan ang mga tao ng National Security Agency. Mas mainam kung maaari nilang patayin o hulihin sila. Kahit na hindi nila kaya, hindi mahalaga. Dahil dumating ang mga tao ng National Security Agency, tiyak na sila ang magkukusa na dumating. Kailangan na lang nilang maghintay sa headquarters. Kaya naman, nasisiyahan na si Yuriko na makahuli ng 2 tao ng sabay-sabay sa pagkakataong ito. Sa 2 hostage na ito, hindi na niya kailangang mag-alala kung hahanapin siya ng mga lalaking iyon. Pagdating ng oras, makakapaghintay na sila at makapaghanda ng maaga. Tiyak na magagawa nilang paalisan ang natitirang mga tao nang hindi bumabalik. Gayunpaman, medyo nagulat pa rin si Yuriko nang hindi makita si Huang Feng dito. Siguradong hindi aalis bigla si Huang Feng. Dapat may gagawin siya. Hindi marunong magsalita ng Chinese si Yuriko, kaya walang paraan para tanungin si Bai Xiaoro. Maaari lamang niyang bawiin muna ang mga ito. Naniniwala siya na kasama sina Bai Xiaoro at Chihai sa kanyang mga kamay, tiyak na lilito si Huang Feng. Gusto pa rin niyang makipag-away muli kay Huang Feng. Sa makatuwid, nang bumalik si Huang Feng, nalaman niyang maraming tao sa paligid ng pasukan ng hotel. Hindi siya agad pumasok, bagkus ay nagtanong siya sa labas para malaman kung ano ang nangyari dito. Hindi nagtagal ay nalaman ni Huang Feng na may mga putok ng baril dito at ngayon ay inaasikaso na ito. Narinig niyang may kinuha lang. Bagamat hindi niya nakita kung sino ang kinuha, likas na naramdaman ni Huang Feng na dapat ay si Bai Xiaoro at ang iba pa. Sa pag-iisip nito, biglang nabalisa si Huang Feng. Hindi niya inaasahan na ganoon kabilis kumilos ang mga ninja na iyon. Bukod dito, talagang dinala nila si Bai Xiaoro at ang iba pa. Nagdulot ito ng pagkabalisa kay Huang Feng. Kung hindi niya mailigtas si Bai Xiaoro sa lalong madaling panahon, maaaring mangyari ang isang bagay na ayaw niyang makita. Siya, Kuya Huang. Nang si Huang Feng ay lihim na nagalit at naghahanda na muli sa ninja headquarters, bigla niyang narinig na may tumawag sa kanya. Mabilis na lumingon si Huang Feng at nakitang si Monkey iyon. Nagtago ang lalaking ito sa sulok. Mabilis na lumapit si Huang Feng. Monkey, bakit ka nandito? Nasaan sina Xiaoro at Chihai? Tanong ni Huang Feng. Parehong nahuli ng ninja organization si Leader at Chihai. Itinaya ko ang buhay ko para makatakas, sabi ni Monkey.
Oo naman, hindi mali ang hula ni Huang Feng. Sina Bai Xiaoro at Chi Hai ay talagang nahuli ng ninja organization. Si Unggoy naman ay nakatakas. Gayunpaman, hindi maganda ang sitwasyon ni Monkey. Halata ang mga bahid ng dugo sa kanyang katawan. Dumudugo pa rin ang kanyang braso, at ang kanyang mukha ay nakakatakot na mapotla. Hayaan mo muna akong gamutin ang sugat mo. Kinuha ni Huang Feng ang hemostatic na gamot mula sa storage ring at inilapat ito kay Monkey. Ilang beses na siyang nakapunta sa malamig na armas, kaya mayroon pa rin siyang karanasan kung paano haharapin ang mga sugat na ito. Matapos lagyan ng gamot ay bahagyang gumanda ang kutis ni Unggoy. Sinabi niya kay Huang Feng, Brother Huang, kailangan nating mag-isip ng paraan para mailigtas ang team leader at Chi Hai sa lalong madaling panahon. Alam ko. Sinabi ni Huang Feng, hindi ko lang alam kung saan ikukulong silang dalawa. Bagamat alam ni Huang Feng ang lokasyon ng ninja headquarters, maaaring hindi nakakulong doon sina Bai Xiaoro at Chi Hai. Katulad ng National Security Agency, mayroon silang lugar para magtrabaho at lugar para sanayin. Kung tungkol sa lugar kung saan nakakulong ang mga tao, hindi pa nakapunta roon si Huang Feng, ngunit malamang, mayroon. At ang ninja organization ay dapat na pareho. Kuya Huang, naglagay kami ni Chi Hai ng mga tracker sa aming mga katawan noon. Hindi kami dapat nahanap ng mga ninja na iyon ng ganoon kabilis. Kung susundin natin sila ngayon, dapat ay mahahanap na natin sila, sabi ni Unggoy. Talaga, nagliwanag ang mga mata ni Huang Feng at sinabing, magaling, susundan ko sila ngayon. Ayon sa sinabi ni Monkey, sina Bai Xiaoro at Chi Hai ay nahuli kamakailan. Kaya naman, kung hinabol niya sila ngayon, dapat makahabol siya. Hindi man niya maabyutan sa kalagitnaan, malalaman pa rin niya kung saan sila nakakulong. Upang makatipid ng oras, pinakamabuting piliin ni Huang Feng na kumilos ng mag-isa. Sa kasong iyon, maaari siyang lumipad, ngunit hindi ito maginhawa sa paligid ng Monkey. Kaya naman, sinabi ni Huang Feng kay Monkey, ibigay mo sa akin ang tracker, hahabulin ko sila. Humanap ka muna ng matutuluyan, hintayin mo akong iligtas sila, pagkatapos ay magkikita tayong muli. Okay, hindi nagpumilit si Unggoy. Alam niyang hindi komportable para sa kanya ang gumalaw ngayong nasugatan siya. Kung susundin niya si Huang Feng, kakaladkarin lang niya si Huang Feng pababa. Mas mabuting hayaan si Huang Feng na kumilos ng mag-isa. Alam ni Monkey na ang kakayahan ni Huang Feng na magtago ay napakalakas. Sa makatuwid, kinuha ni Huang Feng ang tracker, nakahanap ng lugar kung saan walang tao, at mabilis na bumangon sa hangin. Pagkatapos, sa tulong ng tracker, hinabol niya ang direksyon kung saan umalis si Bai Xiaoro at ang iba pa. Ang dating hula ni Huang Feng ay hindi mali. Ipinakita ng tracker na ang direksyon kung saan dinala sina Bai Xiaoro at Chi Hai ay hindi direksyon ng ninja headquarters. Gayunpaman, ang maliit na pulang tuldok na kumakatawan sa Chi Hai ay gumagalaw pa rin, na nagpapahiwatig na ang mga taong iyon ay hindi pa nakakarating sa kanilang destinasyon. Sa oras na ito, sa isang off-road na sasakyan, nakaupo si Yuriko sa front passenger seat, habang nasa likod niya sina Bai Xiaoro at Chi Hai. Sa tabi nila, may ilang mga ninja. Sina Bai Xiaoro at Chi Hai ay parehong nasugatan at nakagapos ng sabay. Napakahirap para sa kanila na makatakas. Kasabay nito, sa likod ng kotse na ito, may isa pang kotse, na puno rin ng mga ninja. Natakot ang nasa katanghaliang gulang na baka ma-accident, kaya hiniling niya kay Yuriko na magdala ng maraming tao upang matiyak na walang mangyayari. Ang mukha ni Bai Xiaoro ay napakalmado, at walang gaanong takot. Bagamat siya ay naging isang bilanggo, matatag siyang naniniwala na darating si Huang Feng upang iligtas siya. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay panatilihin ang kanyang lakas hanggat maaari at makabangon mula sa kanyang mga pinsala. Ayaw niyang hintayin na dumating si Huang Feng at maging sanhi ito ng pagod. Ang sitwasyon ni Chi Hai ay mas malala kaysa kay Bai Xiaoro. Ang kanyang mga sugat ay mas malala, at ang kanyang mukha ay napakaputla. Kung hindi siya magamot, sa oras, ito ay lubhang mapanganib. Sa katunayan, kung mas kaunti ang mga ninja sa pagkakataong ito, hindi tiyak na mahuhuli sina Huang Feng at Chi Hai. Gayunpaman, napakarami sa kanila, higit sa 10 sa kanila. Dahil dito, natural na hindi magkalaban ang dalawa. Kamusta ka na? Tanong ni Bai Xiaoro kay Chi Hai.
Hindi pa ako mamamatay, sabi ni Chi Hai. Medyo mahina ang boses niya, pero hindi siya masyadong depressed. Matapos sumali sa National Security Agency sa napakaraming taon, anong uri ng mapanganib na sitwasyon ang hindi niya nakita? Hindi niya alam kung ilang beses siyang nasugatan, kaya wala siyang pakialam sa buhay at kamatayan. Huwag kang mag-alala, babalik si Huang Feng para iligtas tayo. Sabi ni Bai Xiaoro. Well, naniniwala ako na darating siya, sabi ni Chi Hai. Pagkatapos, bahagyang ibinuko niya ang kanyang bibig. Natagpuan ni Bai Xiaoro ang isang miniature locator sa kanyang bibig. Nayanig nito ang kanyang espiritu at nagpalakas ng kanyang kumpiyansa.